Isang batang babae ang tumakbo sa gitna ng kalsada para protektahan ang isang pusa. Nang makita ito, agad na lumabas ang kanyang ina para harangan ang kotse at niyakap ang anak. Bagamat hindi natamaan ng kotse ang ina, bigla itong nawalan ng malay. Bumaba ang lalaki sa kotse sa pag-aakalang nakatagpo siya ng isang mandaraya. Dagdag pa rito ang pagpuna mula sa lahat ng tao sa paligid. Dahil wala ng ibang pagpipilian, kinailangan ni Jaehyun na dalhin ang mag-ina sa ospital. Nang magising si Hiso, agad niyang tiningnan kung nasaktan ang kanyang anak. Pagkatapos, naghanda siyang tanggalin ang IV para umalis pero iginiit ng lalaki ang kumpletong check-up. Gusto niyang iwasan ang posibilidad na hihingi ito ng kabayaran sa kanya sa hinaharap. Matapos ang full body check-up ni Hiso, umalis si Jaehyun pero hinabol siya ng mag-ina. Akala ni Jaehyun na gusto siyang dayain ni Hiso kaya agad niyang pinaalis ang mag-ina sa kotse. Pagkatapos, kinuha ni Jaehyun ang lahat ng pera niya at ibinigay kay Hiso. Tapos binalaan niya itong huwag makisangkot sa kanya sa hinaharap. Bukod dito, tinuya ni Jaehyun si Hiso dahil ginamit ang anak para kumita. Pagkatapos, umalis siya, iniwan si Hiso na tila lubhang naguluhan. Si Hiso ay isang nag-iisang ina. Kailangan niyang pasanin ang malaking utang na iniwan ng yumaong asawa. Dala-dala niya ang anak, tumatakbo saan-saan para magtago sa mga nagpapautang. Kanina, napilitang tumakbo sa kotse ni Jaehyun para iwasan ang mga loan shark. Nang gabing iyon, pagka-uwi nila, agad nag-impake si Hiso para lumipat. Kasabay nito, nakatanggap ng tawag si Jaehyun. Sinabi ng tumawag na nasa koma ang kanyang ina at nasa ospital na. Nalaman niyang may malubhang sakit ang ina at liver transplant lang ang makakapagligtas. Sa araw na yon, pag-uwi ni Hiso, hinarang siya ng isang grupo ng mga loan shark. Pinagbantaan siya na agad ibigay ang pera o harapin ang mabibigat na kahihinatnan. Bago umalis, sinipa pa nila at sinira ang kanyang bisikleta. Kinabukasan, pag-uwi ni Hiso mula sa trabaho, nakita niya ang mga nagpapautang na naghihintay sa harap ng kanilang pintuan. Dahil dito, agad niyang kinuha ang kanyang anak at tumakas. Hanggang gabi, hindi pa rin sila nangahas umuwi. Si Hiso, wala nang ibang paraan, dinala ang anak sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho para doon magpalipas ng gabi. Habang mahimbing na ang anak na si Yunsung, balak ni Hiso hanapin ang manager para ipaliwanag ang sitwasyon, pero paglabas niya, nakita niya ang lalaking bumangga sa kanya kahapon. Mabilis na hinabol ni Hiso si Jaehyun. Gusto niyang ibalik ang perang ibinigay nito sa kanya. Hindi inaasahan, narinig ni Hiso ang isang lihim niya. Gusto ni Jaehyun mag-donate ng atay para sa may sakit na ina, pero dahil hindi tugma ang blood type, nabigo ito. Kaya't hinanap ni Jaehyun ang manager ng restaurant na ito. Hiniling niya sa manager na humanap ng babaeng handang magbenta ng atay, tapos magkukunwaring ikakasal sila ni Jaehyun. Pagkatapos, gagamitin niya ang pangalan ng kamag-anak para mag-donate ng atay. Kahit magkano pa ang gastusin, pumayag si Jaehyun. Si Hiso ngayon ay isang may utang, hinahabol ng kawawa. Nang marinig ang malaking halaga ng pera, agad siyang naantig kaya hindi sinasadyang nag-ingay siya. Agad na hinabol ni Jaehyun si Hiso. Hindi niya inasahan na ang nakikinig ay ang babaeng nabangga niya noong isang araw. Nang maghahanda si Jaehyun na turuan ng leksyon ng kalaban, biglang nagsalita si Hiso, nag-aalok na pakasalan siya. Ang sinabi niya ay ikinagulat ni Jaehyun. Kaagad pagkatapos, tumakbo rin si Manager Park. Pagkakita niya, nakilala niya agad na si Hiso ang bagong empleyado ng restaurant. Nang malaman ni Hiso na si Jaehyun ang may-ari ng restaurant, agad niyang binuhat ang anak sa likod at umalis. Kinabukasan, pumunta si Jaehyun sa lugar ni Manager Park. Pinilit siya ni Jaehyun na mabilis na maghanap ng peking asawa para sa kanya. Sa unang araw ni Hiso sa trabaho, nakatanggap siya ng papuri mula sa head chef. Akala ni Hiso magkakaroon na siya ng stable na trabaho pero nahanap ng mga siga ang restaurant. Hindi lang nila itinulak si Hiso sa sahig, binugbog pa siya mismo sa loob ng restaurant. Sa wakas, lumitaw ang chef para pigilan ang mga siga. Dahil ayaw ni Hiso madamay ang iba, kusang nagbitiw siya sa trabaho. Bago umalis, ibinalik pa ni Hiso ang bayad kay Jaehyun pero tinawagan siya nito at sinabing huwag ibalik ang pera. Naiintindihan ni Hiso ang kanyang kalagayan pero ayaw niyang magkautang kahit kanino. Dahil sa ganitong pag-isip ni Hiso, nagbago ang tingin ni Jaehyun sa babaeng ito. Pagkatapos, ipinakilala ni Manager Park ang isang peking mapapangasawa kay Jaehyun. Pero hindi niya nagustuhan ang babae dahil sobrang katawa-tawa ang pananamit at makeup nito. Nang marinig ni Manager Park ang kanyang edad, halos himatayin siya. Ang babaeng ito ay 46 na taong gulang na. Kulang lang ng ilang taon para maging ina na siya ni Jaehyun. Habang nasa labas, hindi pa rin mapigilan ni Jaehyun ang tumawa. Talagang hindi mapagkakatiwalaan ang tagapamagitan na nagpakilala sa kanya. Paano naniwala ang doktor na mag-asawa sila? Habang malungkot na nakaupo si Jaehyun sa bar, bigla niyang inilabas ang perang ibinalik ni Hiso. Naalala ni Jaehyun na nang pumayag si Hiso na pakasalan siya, hindi niya alam na malapit na pala itong mawala ng tirahan dahil sa utang. Sa mga nagdaang buwan, wala na itong sapat na pera para magbayad ng upa. Nang gabing iyon, pumunta si Hiso sa bahay ng mabait na may-ari upang sunduin ang kanyang anak. Ngunit pagpasok niya, natuklasan niyang wala roon si Yunsung. Tumakbo si Hiso na parang baliw sa bawat bahay para hanapin ang kanyang anak. Biglang naglabas ng chocolate cake si Yunsung. Sa ibabaw nito ay may papel na hugis kandila. Gusto pala ni Yunsung na batiin ang kanyang ina sa pagkakaroon ng bagong trabaho. Chocolate lang yon pero gusto pa rin ni Yunsung na kumain muna ang kanyang ina. Tunay siyang mabait at maunawaing bata pero habang mas maunawain si Yunsung, mas nasasaktan ang puso ni Hiso. Pagkatapos ng gabing walang tulog, sa wakas ay nagdesisyon na si Jaehyun.
Ginamit niya ang address sa resume ni Hiso para hanapin ito. Mabilis na nakarating si Jae-hoon sa lugar na tinitirhan niya. Akala ng may-ari ay maniningil siya ng utang kay Hiso kaya pinalaya siya ng may-ari. Pero bago pa siya makalayo, nakita niya si Hiso na nagtatrabaho part-time. Napatingin si Hiso ng mabuti sa isang patalastas. Ang nilalaman ay naghahanap ng mga babae para magsilbi ng alak sa mga bar. Ang bayad na 10 milyong won ay nakaakit kay Hiso. Nang lumingon siya, nakita niya si Jae-hoon. Ito ay lubhang nakapagpatakot kay Hiso. Hindi masyadong nagsalita si Jae-hoon. Kaagad niyang hinila si Hiso sa restaurant para pag-usapan ang pekeng kasal. Malinaw na sinabi ni Jae-hoon na may panganib ang bagay na ito. Kung may magsumbong sa kanila, maaari silang makulong. Iminungkahi ni Jae-hoon na suriin muna nila ni Hiso at ng nanay ang blood type. Hindi inaasahan, sinabi ni Hiso na kailangan niya ng oras mag-isip pero si Jae-hoon ay walang respeto. Akala niya gusto ni Hiso itaas ang presyo pero ang totoo, iniisip niya ang kanyang anak. Ang pag-iisip ni Jae-hoon ay lubhang nakasama sa loob niya. Bagamat talagang mahirap si Hiso, mayroon din siyang dignidad. Sa huli, tinanggihan niya ang alok ni Jae-hoon at galit na umalis. Patuloy na nabuhay si Hiso sa paggawa ng iba't ibang trabaho. Paminsan-minsan ay dumarating pa rin ang mga kolektor ng utang para gambalain siya. Maging ang langit ay nagsimulang maglaro sa kapalaran ni Hiso. Ang resulta ng pagsusuri mula sa nakaraang aksidente ay nagpakita na may tumor sa utak si Hiso. Alam niya na pagkatapos ng operasyon, napakababa rin ng tsansa na mabuhay. Sa sandaling ito, naramdaman ni Hiso ang buong langit na gumuho sa harap niya. Nakita niya ang babaeng katabi niya na bumagsak sa lupa. Ang eksena na iyon ay nagpahinto sa kanya, ayaw niyang gumalaw. Sinubukan ni Jae-hoon na makipag-ugnayan kay Hiso, ngunit tinanggihan siya. Nang siya'y galit na galit, tumawag ang ospital na nagsabing lumalal ang sakit ng kanyang ina. Nang hindi alam ni Jae-hoon ang gagawin, aktibong hinanap siya ni Hiso. Nang malaman ni Hiso na may tumor siya at hindi mabubuhay ng matagal, gusto niyang mag-iwan ng pera para sa anak. Kaya nagpasya si Hiso na pumayag sa pekeng kasal kay Jae-hoon tapos magdodonate ng atay sa ina nito. Sumang-ayon din si Jae-hoon kay Hiso na gagastusin niya ang malaking halaga, sapat para palakihin ang anak niyang babae hanggang pagtanda. Pagkatapos, isinama ni Jae-hoon si Hiso para sa pagsusuri ng compatibility. Sa oras na yon, tinanong ng babaeng nurse sa tabi nila kung ano ang relasyon ni Hiso sa pasyente. Mabilis na ipinaliwanag ni Jae-hoon na asawa niya si Hiso. Ngayong araw, pumunta si Hiso sa kanyang doktor. Sinabi niyang gusto niyang ipagpaliban ang paggamot sa tumor sa utak ng ilang buwan dahil hindi niya kayang bayaran ang malaking gastos. Sa totoo lang, nag-aalala si Hiso na baka pagdudahan ang kanyang donasyon ng atay. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Jae-hoon si Hiso na magkita. Binigyan niya ito ng deposito, ang natitira ay makukuha niya pagkatapos ng operasyon at kapag nagpakitang tugma sila ng ina ni Jae-hoon. Nag-aalala si Hiso tungkol sa kanyang tumor pero para sa kinabukasan ng anak, kailangan niyang itago ang katotohanan ito. Para gawing mas perpekto ang palabas, dinala ni Jae-hoon si Hiso para kumuha ng wedding photos. Dinala pa niya ito pabalik sa restaurant para magtrabaho. Kaagad pagkatapos, binigay ni Manager Park kay Hiso ang mga dokumento tungkol kay Jae-hoon para basahin, tapos inutusan siyang isaulo lahat. Nang aksidenteng dumaan si Jae-hoon doon, nakita niya si Hiso na hawak ang kanyang mga dokumento at patuloy na kumuha ng mga litrato. Maging si Hiso ay nagbabasa ng lantaran sa harap ng mga kasamahan. Hindi napigilan ni Jae-hoon na bulalas, ang tanga niya talaga. Pagkatapos, pinaalis niya ang ibang empleyado, tapos tinawag si Hiso pabalik. Inosenteng tinanong pa niya kung anong English University ni Jae-hoon, pero pinaalalahanan siya nito na huwag basahin ang mga dokumento tungkol sa kanya sa harap ng lahat. Sa sandaling ito, naintindihan ni Hiso ang problema at humingi ng tawad. Nang gabing iyon, tinawag ni Jae-hoon si Hiso sa kanyang kwarto, pero agad siyang tumanggi. Nakakita pala si Hiso ng isang sulok sa bodega para magpahinga. Sakto lang, pwede silang mag-ina doon magpahinga. Pagkatapos, naupo sina Hiso at Jae-hoon para magpalitan ng personal na impormasyon. Gumawa sila ng sarili nilang love story ng magkasama. Pagkatapos, ginamit ni Jae-hoon ang kanyang mamahaling kotse para ihatid si Hiso pauwi. Sa oras na ito, nalaman din ng ina ni Jae-hoon mula sa nurse na pumayag ang manugang na mag-donate ng atay sa kanya. Narinig ito ng ina ni Jae-hoon at nagtataka siya, hindi niya alam kung kailan pa nag-asawa ang kanyang anak. Maya-maya pa ay nagdala ng mga bulaklak si Manager Park para bisitahin ang ina ni Jae-hoon. Kaya nagtanong siya ng maraming tanong. Ang masasabi lang ni Manager Park ay ang love story ng dalawa para marinig niya. Habang nag-iisip si Jae-hoon ng paraan para maniwala si inay na may asawa na siya, bigla siyang nakarinig ng malakas na ingay mula sa labas. Binuksan lang ni Jae-hoon ang pinto, nakita niya si Hiso at anak na tumatalon sa lubid sa labas. Kinamumuhian talaga ni Eun-sung si Jae-hoon dahil minsan ay nabangga niya ang kanyang ina gamit ang kotse. Sa oras na yon, lumabas si Hiso at ang lalaking kasamahan na tumulong sa kanya na lumipat. Nagsiselos na binalaan ni Jae-hoon ang empleyado na ang silid na iyon ay tahanan ni Hiso, kaya hindi dapat pumasok doon ang lalaki nang walang pahintulot. Sasagot na sana siya pero pinigilan siya ni Hiso. Natatakot siya na baka mas maging komplikado ang sitwasyon. Habang naglalaro ng tubig si Eun-sung sa tabi, bigla niyang itinutok ang hose kay Jae-hoon. Tinukso pa ni Eun-sung si Jae-hoon bilang isang masamang tiyuhin. Gumawa siya ng nakakatawang mukha saka tumakbo palayo. Sa ospital, hindi mapakali ang ina ni Jae-hoon. Nagsinungaling siya, nasira ang telepono niya, kaya gusto niyang kunin ang numero ng manugang mula sa nurse. Habang nagtatrabaho si Hiso, nakatanggap siya ng tawag mula sa ina ni Jae-hoon.
Nang malaman ni Hisu na gustong makipagkita ang huwad na biyenan, labis siyang nalito. Mabilis na tinawagan ni Hisu si Jaehyun para humingi ng tulong, pero sa kasamaang palad, nasa mahalagang pulong siya noon kaya pinatay niya ang telepono. Wala nang ibang paraan si Hisu kundi tumawag sa matalik na kaibigan para alagaan ang anak habang tumakbo siya sa tagpuan ng biyenan. Hindi inaasahan, pagkapasok pa lang ng kaibigan ni Hisu, nakita ni Soo-young ang larawan ng kasal nina Hisu at Jaehyun. Tumakbo rin si Eun-sung para makita ito. Pagtingin pa lang, nakilala niya na ang mga tao sa larawan ay ang kanyang ina at si Jaehyun. Napilitan si Soo-young na magsinungaling kay Eun-sung na mali ang nakita niya. Ito ang unang pagkikita ni Hisu at ng ina ni Jaehyun. Gayunpaman, natakot siya sa aura ng ina ni Jaehyun. Sa pagharap sa tanong ng biyenan, agad na nalantad si Hisu. Ang mga inihandang sagot ay nabunyag lahat. Agad na napagtanto ng ina ni Jaehyun na sila ay nasa pekeng kasal. Direkta niyang tinanong si Hisu kung magkano ang natanggap na pera mula sa anak niya. Nang malapit nang masira ang depensa ni Hisu, biglang dumating si Jaehyun. Tinanong niya ang kanyang ina kung bakit ganoon ang pakikitungo niya kay Hisu. Ano man ang mangyari, si Hisu lang ang tanging makakapagligtas sa kanya. Inamin ni Jaehyun sa kanyang ina na tama ang hinala niya. So ano ngayon? Hindi balak ni Jaehyun magpakasal, kailangan ni Hisu ng pera, at kailangan ng ina niya ng buhay. Pareho silang nakikinabang, hindi ba maganda yon? Pagkatapos, galit na nakipagtalo ang ina kay Jaehyun. Lumabas na hindi pala asawa ng ama ni Jaehyun ang kanyang ina ngayon. Ang illegitimate na anak tulad ni Jaehyun na gustong kilalanin ng ama ay kailangan magtiis ng husto. Natapos magsalita si Jaehyun, tapos hinila si Hisu palayo. Matapos siyang kumalma, binitawan niya ang kamay nito, ngunit hinila ni Hisu ang kamay ni Jaehyun pabalik at tinanong kung bakit itinago niya ang bagay na ito, ayaw niyang malaman ni nanay. Dahil sa matinding galit, mariing binitawan ni Jaehyun ang kamay ni Hisu at sinabing kalimutan na lamang ang lahat ng nangyari. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang nurse at tinawag silang dalawa pabalik. Nalaman nila na ang investigador mula sa transplant surgery ay gusto silang kausapin. Mabilis na ngumiti si Jaehyun tapos niyakap si Hisu. Nagpanggap silang mag-asawa para makita ng investigador. Sa harap ng sunod-sunod na mga tanong, sumagot sila ng maayos at walang pagkakamali. Hinawakan pa ni Jaehyun ang kamay ni Hisu para ipakita ang pagmamahal. Nang malaman ng investigador na may anak na babae si Hisu, tinanong niya si Jaehyun kung paano naman ang tungkol sa bata. Nang marinig ang tanong, natigilan si Jaehyun at hindi agad nakasagot. Mabuti na lamang at nasa tabi niya si Hisu at agad siyang tinulungan sa sitwasyon. Natawa si Jaehyun nang mahiyain at sinabing alam na niya na may anak si Hisu sa iba. Dahil dito, malinaw na nagkaroon ng hinala ang investigador. Bago matapos ang usapan, sinadya niyang ipaalala sa kanila na sa susunod na interview ay dalhin nila si Eun-sung. Nagulat sila sa kahilingang ito, ngunit wala silang magawa kundi ipagpatuloy ang kanilang pagpapanggap. Bago umalis, sinadya pa ni Jaehyun na yakapin ang balikat ni Hisu. Ang pinakamabigat na problema ni Jaehyun ngayon ay ang mabilis na pagbabati kay Eun-sung, pero hindi ito madali para sa kanya. Nang gabing iyon, pagpasok lang ni Hisu sa bahay, hinarang siya ng kanyang matalik na kaibigan. Ipinakita ni Soo-young ang larawan ng kasal, tinanong kung ano ito. Tinanong niya si Hisu, engaged ka na? Agad tinanong ni Hisu kung nakita ni Eun-sung ang larawan. Sumagot si Soo-young na nakahanap siya ng dahilan para ilihis ang atensyon ni Eun-sung. Sa harap ng sunod-sunod na mga tanong ng kaibigan, sinabi ni Hisu na ipapaliwanag niya mamaya. Pagkatapos, itinago ni Hisu ang file sa aparador, saka nagkunwaring natural na binati ang anak. Sa hindi inaasahang paraan, maagang natuklasan ni Eun-sung ang kakaiba. Para mahikayat si Eun-sung, bumili si Jaehyun ng napakaraming regalo para sa kanya. Unang beses nakakuha si Eun-sung ng ganito karaming regalo, kaya sobrang saya niya. Nang gabing iyon, sinuotan ni Hisu ang anak ng bagong damit, tapos dinala sa mamahaling kainan. Habang masaya si Eun-sung, sinabi ni Hisu sa anak ang tungkol sa kanyang dinedate. Pagkatapos noon, biglang dumating si Jaehyun. Nang malaman ni Eun-sung na ang boyfriend ng nanay ay taong ayaw niya, tahimik lang siya at hinubad lahat ng bagong damit. Pagkatapos, tumakbo si Eun-sung ng diretsyo palabas. Hinabol ni Hisu para magpaliwanag sa anak, pero sinabi ni Eun-sung na kinamumuhian niya si Jaehyun at hindi niya ito tatanggapin kailanman. Si Jaehyun ay taong may malaking pagmamalaki, kaya hindi niya matanggap ang bagay na ito, pero hindi pa nga lumilipas ang isang problema, may dumating na naman. Biglang nakatanggap si Jaehyun ng tawag mula sa ospital. Nang malaman ni Jaehyun na tumanggi ang kanyang ina sa liver transplant, agad siyang tumakbo sa ospital. Ayaw ni Misok na maapektuhan ang kinabukasan ng anak, pero iginiit pa rin ni Jaehyun na iligtas ang ina dahil siya ang tanging kamag-anak niya. Nang marinig ni Misok ang taos-pusong mga salita ng anak, hindi na siya nagmatigas. Kinabukasan, dinala ni Hiso ang anak sa amusement park. Gusto ni Eun-sung tumayo ng mataas para pakainin ang giraffe, pero hindi kaya ni Hiso na buhatin siya. Sa sandaling iyon, dumating si Jaehyun at binuhat si Eun-sung. Paglingon lang at nakita ang masamang tiyuhin, agad siyang nagpumigla sa mga bisig ni Jaehyun at tumakbo palayo. Masayang pinagmamasdan ni Hiso at ng anak ang tanawin sa labas, habang si Jaehyun ay nakatayo lamang mula sa malayo, lihim na pinagmamasdan sila. Kahit anong pagsuyo ni Jaehyun kay Eun-sung, hindi ito natinag. Sinamantala ni Jaehyun ang pagkakataon para makakuha ng litrato kasama silang dalawa, ngunit agad na tumayo si Eun-sung at umalis. Tahimik siyang nagtago sa likod ng Christmas tree, pero nang sumilip si Eun-sung, nakita niya si Jaehyun na may dalang ice cream na hinahanap siya. Tiningnan ni Eun-sung ang ice cream na dala ni Jaehyun at walang pag-aalinlangan itinulak palayo.
Ginawa ito ni Eun-sung dahil natatakot siyang mawala ang pagmamahal ng kanyang ina para sa kanya. Mahigpit na niyakap ni Eun-sung ang kanyang ina, umiiyak ng malakas, "Inay, huwag mo akong iwan." Si Hiso ay patuloy lang umalo sa anak. Nang dumating si Jaehyun dala ang maraming lobo, matagal nang umalis sina Hiso at Eun-sung. Sa sandaling iyon, malungkot na nakatayo si Jaehyun habang naaalala ang panahong nakipaghiwalay din siya sa kanyang ina sa parehong amusement park. Noon, nais siyang dalhin ng kanyang ina sa bahay ng kanyang ama at pinaalalahanan siyang sundin ito. Dahil ayaw niyang makipag-agawan sa kanyang kapatid, inihagis na lamang ni Jaehyun ang hawak niyang ice cream sa lupa. Pinili niyang manirahan sa kanyang estrangherong ama, ngunit hindi niya talaga kinaya ang marangyang pamumuhay sa villa. Naglatag siya ng kumot sa sahig upang matulog, subalit pinintasan siya ng asawa ng kanyang ama at itinuring siyang walang pinag-aralan. Nagpasya si Jaehyun na tumakas para hanapin si inay. Tumakbo siya sa ilalim ng bahay ni inay, binato ang bintana, pero walang sumagot hanggang tumunog ang sirena ng ambulansya. Bigla namang narinig ni Jaehyun ang usapan ng mga kapitbahay. Nalaman niyang nagpakamatay si inay at kumalat din sa buong lugar ang tsismis na kabit siya ng iba. Walang magawa si Jaehyun kundi tumakbo sa likod ng ambulansya, sumisigaw ng pangalan ni inay. Natakot siyang mawala ng inay ng muli. Sa huli, naupo si Jaehyun sa tabi ng maraming lobo. Mag-isa siyang kumain ng ice cream sa gilid ng daan. Sa kanilang pag-uwi, hindi napigilan ni Hiso na magtanong tungkol sa posibilidad na magsama sina Eun-sung at Jaehyun, ngunit malinaw ang pagtanggi ng bata. Nang gabing iyon, mahimbing na natulog si Eun-sung, ngunit mahigpit pa rin niyang hawak ang kamay ng kanyang ina, natatakot na baka iwan siya nito. Pagdating nila sa bahay, tinuruan ni Hiso ang kanyang anak kung paano magtiklop ng damit, tahimik na inaalagaan ang bawat sandali nilang magkasama. Nag-aalala siya na kung wala na siya sa mundo, walang mag-aalaga kay Eun-sung. Gusto ni Hiso na matutong alagaan ng anak ang sarili, pero akala ni Eun-sung iwan siya ni inay para tumira kasama ni Tito Jaehyun. Kinabukasan, pumunta si Hiso sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Ikinuwento niya ang lahat tungkol sa peking kasal kay Soo-young. Gusto ni Hiso na maging saksi ang kaibigan para patunayan ang kasal nila ni Jaehyun. Pinagalitan ni Soo-young si Hiso na baliw siya dahil kung mabunyag ito, makukulong si Hiso. Sa ganyang sitwasyon, ano kaya ang mangyayari kay Eun-sung? Naiintindihan ni Hiso ang panganib nito pero wala na siyang masyadong oras. Gusto lang niyang mag-iwan ng malaking halaga para sa anak. Umaasa lang siya na magkakaroon ng mas magandang buhay si Eun-sung sa hinaharap. Nagmakaawa si Hiso sa kaibigan na tulungan siya at naawa rin si Soo-young sa kapalaran nito kaya pumayag din siya. Ngayon, pumunta si Misuk sa restaurant para hanapin ang anak pero hindi sinasadyang nakita niya si Hiso na nagtatrabaho doon. Talagang napaka-absurdo ng sitwasyong ito. Gusto ni Misuk na direktang kumuha ng abogado para malutas ang kasal na ito. Habang naghihintay na magdala ng tubig si Hiso, umalis na pala si Misuk. Nagmadali si Hiso na kumuha ng payong para hanapin siya dahil ayaw ni Misuk na madamay ang anak sa sakit niya kaya balak niyang magpakamatay. Mabuti na lang at naabutan siya ni Hiso at nahila pabalik sa tamang oras. Umiyak ng malakas si Misuk, sinasabing sa buong buhay niya, lagi niyang pinahihirapan ang mga anak. Ayaw na niyang maging pabigat pa kay Jaehyun. Sa huli, itinulak niya si Hiso at tumakbo sa gitna ng kalsada. Mabilis siyang bumangon at tumakbo para itulak si Misuk palayo, pero nang makabangon si Misuk, patuloy pa rin itong naghahanap ng kamatayan. Niyakap na lang siya ni Hiso ng mahigpit, sinasabing kung gusto ni Misuk mamatay, mamamatay din si Hiso kasama niya. Ngunit ayaw ni Hiso na mamatay, kaya nagmakaawa siya kay Misuk na subukang mabuhay. Gaano man kalungkot ang buhay, laging napakahalaga nito. Bumagsak si Hiso, nahulog sa sahig. Nakita ni Jaehyun ang eksena na ito nang nagkataon. Nang makita niya si Hiso na nagmamakaawa kay inay na huwag magpakamatay, nakaramdam din siya ng labis na kalungkutan. Sa wakas, dinala ni Jaehyun si nanay pabalik sa ospital, pero nang umalis siya sa ward, nakita niya si Hiso na basang-basa. Agad na hinubad ni Jaehyun ang kanyang coat para ibigay sa kanya, pero tumanggi si Hiso at umalis mag-isa. Pagkatapos habulin ni Jaehyun si Hiso, matyaga niyang pinayuhan itong sumakay agad sa kanyang kotse. Agad na itinaas ni Jaehyun ang temperatura ng aircon sa pinakamataas na antas. Tinanggal pa niya ang kanyang coat para takpan si Hiso. Sinabi rin ni Jaehyun na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagdadala kay Eun-sung sa interview dahil siya na ang bahala. Ngayong araw, dahil sa kuryosidad ni Eun-sung, kinuha niya ang litratong itinago ng kanyang ina sa aparador. Pagkatapos, tumakas siya palabas ng bahay. Nang makuha ni Eun-sung ang larawan ni nanay at Jaehyun, galit niyang pinunit ito. Biglang dumating si Jaehyun, tinanong kung ano ang ginagawa niya. Nang makita siya ni Eun-sung, agad siyang tumakbo palayo. Nag-usap ang dalawa, nagtatalo. Galit na inihagis ni Eun-sung ang larawan kay Jaehyun, saka tumakbo palayo. Nang balak habulin ni Jaehyun si Eun-sung, tinawag siya ng isang eleganteng babae. Tinanggal ng babae ang kanyang salamin habang tinitingnan ang larawang nakahulog sa lupa. Mabilis na tumakbo si Hiso upang pulutin ito at ipinaliwanag na aksidenteng napunit lamang iyon ng kanyang anak. Ang babae ay dating kasintahan ni Jaehyun. Nagmahalan sila noong nag-aaral pa siya sa ibang bansa. Naramdaman ni Ara na gusto niyang iligtas ang pag-ibig na iyon. Ngunit wala nang pakialam si Jaehyun sa kanya. Sa halip, ang interview sa ospital bukas lang ang nasa isip niya. Bago umalis si Jaehyun, malupit pa niyang sinabi kay Ara na huwag na siyang hanapin. Sa parke, inaliw ni Hiso ang anak na kahit malupit magsalita si Jaehyun, hindi siya masamang tao. Sa totoo lang, si Jaehyun ay napakabait at mapagmahal na tao. Para rin siyang pusa. Dahil sa takot, malakas lang umuungol ang pusa.
Ginaya ni Jaehyun ang ungol ng pusa at nagawa niyang patawanin si Eun-sung. Pagkarinig ni Eun-sung sa sinabi ng nanay, mukhang naintindihan niya pero ayaw pa rin niya kay Jaehyun. Dumating ang kinabukasan, araw ng kanilang interview. Hindi na rin umasa si Jaehyun na makikipagtulungan si Eun-sung sa kanya. Nagpasya siyang mag-interview ng mag-isa sa investigador. Kinaumagahan, dinala ni Hiso ang anak sa punerarya. Pauwi, naisip ni Hiso na hindi magtatagal, iiwan na rin niya ang anak niya. Basta na lang tumulo ang luha ni Hiso. Nakita ni Eun-sung ang kanyang ina na umiiyak kaya agad niyang pinunasan ang mga luha nito. Sinabi niya na hindi na niya namimiss ang kanyang ama kahit kaunti. Naalala rin ni Eun-sung na minsang sinabi ng kanyang ina na nasa langit na ang kanyang ama at patuloy silang binabantayan. Gayunpaman, patuloy pa ring umiiyak ang kanyang ina. Hindi alam ng kanyang ama ang maraming nangyari sa buhay ni Eun-sung kahit noong nagpalit siya ng ngipin. Dahil dito, bigla na lang pumayag si Eun-sung sa kasal ng kanyang ina at ni Jaehyun. Umaasa siya na may isang taong papalit sa kanyang ama at magpoprotekta sa kanyang ina. Talagang napakabait at maalalahanin na bata si Eun-sung. Samantala, nakikipag-usap si Jaehyun sa investigador. Hindi naging maayos ang unang interview, ngunit dumating si Hiso sa tamang oras kasama ang anak. Kusang tinanggap ni Eun-sung si Jaehyun bilang kanyang ama. Dahil sa tulong ni Eun-sung, matagumpay nilang nalampasan ang pagsusuri ng investigador. Noong gabing iyon, sobrang abala ang restaurant kaya hindi makaalis si Hiso para sunduin ang anak. Naisip niyang humingi ng tulong sa kaibigan, ngunit kaarawan pala ng ina ni So-young kaya wala rin itong oras. Nang hindi alam ni Hiso ang gagawin, agad siyang tinulungan ni Jaehyun at hinikayat siyang huwag magpaabala. Nang makita ni Eun-sung na si Jaehyun ang susundo sa kanya, hindi siya natuwa. Diretso lamang siyang dumaan at hindi pinansin ang braso ni Jaehyun na nais sana siyang batiin. Sa daan, tahimik ang isa habang ang isa naman ay nagsasalita. Biglang huminto si Eun-sung at tinanong si Jaehyun kung mahal ba nito ang kanyang ina. Nalito si Jaehyun sa tanong at sinagot ito sa tono ng isang nakatatanda na tila sinusubukang ilihis ang usapan. Ngunit matapat na sinabi ni Eun-sung na may mga taong hindi alam ang kahulugan ng pag-ibig at muli niyang inulit ang tanong. Bagamat nailang si Jaehyun, sa huli ay inamin niyang mahal niya si Hiso. Gayunpaman, hindi pa rin lubusang nagpakawala ng loob si Eun-sung sa kanya. Tinanong niya kung gaano kamahal ni Uncle ang kanyang nanay. Ginamit ni Jaehyun ang kanyang kamay para ipakita ang pagmamahal niya kay Hiso. Narinig ito ni Eun-sung, sinabihan niya si Jaehyun na huwag silang iwan tulad ng tatay niya. Dapat siyang tumira kasama ang nanay ni Eun-sung hanggang sa dulo ng buhay. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Jaehyun mula sa investigador. Ipinahayag nila na inaprubahan ang kahilingan ng transplant ng kanyang ina. Si Jaehyun, nang marinig ito, naramdaman ang gaan ng kanyang pasanin. Kasabay nito, biglang natagpuan ng lola ni Eun-sung ang lugar ni Hiso. Nabalitaan ni Okja na nakahanap si Hiso ng bago, napakayamang asawa. Namumuhay siya ng napakasayang buhay. Samantalang, ang anak ni Okja ay nakahimlay sa malamig na lupa. Ito ang nagpabigat sa damdamin ni Okja. Sa sandaling iyon, nagkataong bumalik si Jaehyun. Niyakap niya ang inaantok na si Eun-sung papasok ng bahay. Nakita ni Okja ang eksena. Lalo niyang nadama ang kawalan ng katarungan para sa yumaong anak. Ibinuhos ni Okja ang lahat ng kanyang galit kay Hiso. Si Jaehyun, nang makita ito, iniabot si Eun-sung kay Director Park at hinabol ang dalawa. Pero nagpakita lang si Okja ng galit at sinabing mamuhay na lang silang masaya. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Okja at umalis. Gaano man siya kamuhian ng biyanan, hindi sinisisi ni Hiso ito. Turing pa rin niya itong biyanan pero hindi na matiis ni Jaehyun. Hindi niya maintindihan bakit mahina si Hiso sa harap ng dating biyanan. Bukod sa utang, wala namang iniwan ang asawa ni Hiso. Bakit hindi niya ito makalimutan? Hindi pinapayagan ni Hiso na insultuhin ang asawa niya dahil mabait ito para sa kanya. Pag-uwi, sinabi ni Jaehyun kay Hiso na nakapasa sila sa interview para sa transplant at malapit nang itakda ang araw ng operasyon. Natuwa si Hiso sa balita pero labis na hindi komportable si Jaehyun. Malinaw na ibinenta ni Hiso ang kanyang atay, ngunit tuwang-tuwa pa rin siya. Sinabi ni Jaehyun na hindi magtatagal ay hihiwalayan niya si Hiso. Pagkatapos, umaasa siyang makakatagpo siya ng lalaking mabuti sa kanya. Ang mabait ngunit hangal na babae tulad ni Hiso ay nagdulot ng labis na kalungkutan kay Jaehyun. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang natatanging damdamin na umuusbong sa kanyang puso. Gusto ng ama ni Jaehyun na ayusin ang blind date para sa anak, hindi alam na may lihim itong kasal. Nang makita ni Jaehyun ang tawag ng kanyang ama, agad siyang kinabahan. Ginamit niya ang dahilang abala sa trabaho para tanggihan ang blind date. Ngunit, inakala ni Chairman Choi na dahil nahihiya si Jaehyun sa pagiging anak sa labas, kaya hindi ito pumunta. Kaya kinabukasan, pinuntahan ni Chairman Choi ang ina ni Jaehyun. Nais niyang hilingin sa kanya na hikayatin ang anak na pumunta sa blind date, pero ipinaalam ng kasambahay kay Chairman Choi na naospital si Miso. Kaya napagpasyahan niyang pumunta sa ospital. Kasabay nito, nagdala rin si Hiso ng isang mangkok ng sopas na isda para bisitahin si Miso. Nang kakadating pa lang ni Jaehyun sa ospital, nakita niya ang pamilyar na anyo ng kanyang ama. Mabilis siyang tumakbo pero nagsara pa rin ang pinto ng elevator. Si Hiso ay masuyong nagsilbi ng sopas para kay Miso. Kahit nang dumating ang doktor para suriin, hindi siya nagkimot ng papuri sa mabait na manugang ni Miso. Ang pag-donate ng atay sa biyanan ay hindi madaling bagay. Tunay na pagpapala ang pagkakaroon ni Miso ng napakabuting manugang. Ang pangungusap na ito ay narinig ni Chairman Choi. Mabilis na hinabol ni Jaehyun pero nahuli siya ng isang hakbang.
Nang malapit nang mailantad ang kanyang plano, mahinahon na pinaalis ni Misok ang doktor. Pagkatapos, nagsinungaling siya na si Hisu ang kanyang tagapag-alaga dahil masipag at mabait, kaya lahat sa ospital ay nagbibiro na si Hisu ay manugang ni Misok. Pero hindi madaling malinlang si Chairman Choi. Pinagtakahan niya ang papalayong si Hisu. Pagkatapos, nakipagtalo siya ng malakas kay Misok. Malupit na sinabi ni Chairman Choi na si Misok mismo ang nagdala ng problemang ito. Hindi lang yon, gusto pa niyang idamay ang anak niya sa gulo. Si Misok, dahil sa sobrang galit, nahirapang huminga. Galit niyang pinaalis si Chairman Choi. Tungkol sa pagtatago ni Jae-hyun para makita si Misok, labis na nagalit si Chairman Choi. Naisipan niya na nagkukunwari lang itong may sakit para maawa si Jae-hyun. Bigla namang nahuli ulit ni Chairman Choi si Hisu. Tinanong niya sa anak niya kung sino ang babaeng iyon. Inutusan ni Chairman Choi ang anak na dapat ikwento ni Jae-hyun ang lahat sa kanya mamayang gabi. Pagbalik ni Hisu sa ward, nilinis niya ang mga nabasag sa sahig. Akala ni Misok na natuklasan ni Chairman Choi ang kanilang plano, kaya napakabigat ng kanyang kalooban, pero sinabi ni Jae-hyun na ayusin niya ang lahat ng maayos. Sinabihan niya si inay na huwag mag-alala, kundi magpahinga. Pero hindi alam ni Jae-hyun na lihim na iniimbestigahan ng kanyang ama ang sakit ni Misok. Nang gabing iyon, pagka-uwi ni Jae-hyun, direktang tinanong siya ni Chairman Choi tungkol kay Hisu. Hindi inaasahan, tahasang inamin ni Jae-hyun na siya ang kanyang nobya. Labis itong ikinagulat ni Chairman Choi. Sinabi ni Jae-hyun na balak niyang ipakilala si Hisu kay tatay, pero hindi na naghintay si Chairman Choi at sinabing bukas, dalhin na ni Jae-hyun ang nobya niya para kumain. Hindi ito inaasahan ni Jae-hyun. Nang makita ni Chairman Choi ang awkward na mukha ng anak, sinabi niyang siya na lang ang pupunta kay Hisu na isa lamang katulong ng chef sa restaurant. Bukod pa riyan, si Hisu ay isang single mom na may 7 taong gulang na anak. Wala raw kulturang taglay si Hisu. Wala siyang dating ng isang marangal na babae. Upang matagumpay na malagpasan ang hamon, nagpasya si Jae-hyun na baguhin ang itsura ni Hisu. Dinala niya ito sa isang sikat na tindahan ng damit. Nang makita ni Hisu ang presyo ng isang damit, agad siyang nagulat sa mahal nito. Mabilis na tumakbo si Jae-hyun para itigil ang nakakahiyang kilos niya. Anumang nagustuhan ni Jae-hyun, sinenyasan niya ang staff na ibalot ito. Si Hisu ngayon ay hindi na ang magulo ang buhok na single mother, kundi naging magandang swan. Namangha rin si Jae-hyun sa kanyang kagandahan. Pagkatapos, binigyan niya si Hisu ng mamahaling kwintas, at mabilis silang pumunta sa tagpuan kay Chairman Choi. Nang makita niya ang uso at marangyang estilo ni Hisu, nagpakita siya ng lubos na kasiyahan. Ipinagmalaki ni Chairman Choi na ang kanyang magiging manugang ay magaling din chef. Kalaunan, si Hisu ay naging malakas na katulong para kay Jae-hyun. Sumunod, sinimulan ni Chairman Choi ang pagsisiyasat sa trabaho ng mga magulang ni Hisu. Pagkatapos ay tinanong niya kung ilan ang miyembro ng kanyang pamilya. Sumagot si Hisu na ang kanyang ama ay dalubhasa sa pisika, ngunit noong nasa elementarya siya, namatay ito sa isang aksidente. Pinalaki siya ng kanyang lola, at pagkatapos ay nagbukas ng isang medyo malaking restaurant na pamana ng pamilya. Nang marinig ni Chairman Choi na may restaurant din ang pamilya niya, nagpakita ito ng malaking interes. Batay sa naunang script, madali lang sinagot ni Hisu si Chairman Choi. Nang malaman ni Chairman Choi ang tungkol sa pamilya ni Hisu, tila nasiyahan siya. Pagkatapos, tinanong niya si Hisu kung bakit niya gusto si Jae-hyun, gayong napakalamig nito at hindi romantiko. Sinamantala rin ni Hisu ang pagkakataong ito para ipahayag ang kanyang tunay na nararamdaman. Bagamat mukhang malamig si Jae-hyun sa labas, sa totoo lang, siya ay napakamaalalahanin at mabait na tao. Ang sagot na ito ay nakasiya kapwa kay Jae-hyun at sa kanyang ama. Si Chairman Choi, nang makita ang anak na nakahanap ng napakahusay na kasintahan, ay lubos na natuwa at napanatag. Sa wakas, ang palabas ngayon ay natapos ng perpekto. Nang ihatid ni Hiso at Ji-hoon si Chairman Choi, aksidenteng nakilala nila ang kapatid ni Ji-hoon. Nakita ni Jeong-woo si Hiso at tinanong ang kapatid tungkol sa kanya. Gayunman, mabilis na hinila ni Ji-hoon si Hiso palayo. Akala niya ibabalik siya sa restaurant, pero hindi inasahan ni Hiso na dadalhin siya ni Ji-hoon sa isang kariton ng pagkain. Umorder pa siya ng paboritong rice cake dish ni Hiso. Kanina, dahil sobrang kinakabahan si Hiso, wala siyang oras kumain. Ngayon, komportable na siyang kumain ng paboritong rice cake. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ni Ji-hoon ang optimismo na matagal nang itinatago ni Hiso. Sa preschool, inagaw ng makulit na Minho ang headband ni Eun-sung. Kaagad, hinarang siya ni Ji-hoon at hiniling kay Minho na ibalik ang headband, pero nagtanong ang bata kung sino si Ji-hoon. Agad na tumakbo si Eun-sung at sinabing si Ji-hoon ang kanyang ama. Matapos makuha ni Eun-sung ang headband, tumalikod siya at mumiti kay Ji-hoon. Nang matapos ang trabaho ni Hiso, agad niyang naisip na tumakbo para sunduin ang anak. Gayunpaman, sinabi ng guro kay Hiso na si Eun-sung ay kinuha na ng isang gwapong lalaki. Sa oras na yon, nasa parke si Eun-sung na masayang naglalaro ng scooter kasama si Ji-hoon. Nang makita ni Hiso ang masayang anyo ng dalawa, labis siyang natuwa. Sa kaibuturan, umaasa si Hiso na magkaroon ng pagmamahal ng ama ang anak at tinanggap na rin ni Eun-sung ang bagong amang ito. Hanggang gabi, naglaro sila ng laro ng eroplano pero ayaw pa ring pauwiin ni Eun-sung si Ji-hoon. Hinila niya si Ji-hoon papasok sa kanilang bahay. Pagkatapos, inilabas niya ang mga bagay na palagi niyang iniingatan para ipakita sa kanya. Pagkatapos noon, nagreklamo si Eun-sung na gutom na siya at kumapit kay Ji-hoon. Gusto niyang magluto ito ng kanin para sa kanya. Personal ding pumasok si Ji-hoon sa kusina para magluto para sa kanilang dalawa. Hindi nagtagal, may isang kaserola ng mainit na pansit na naluto na.
Habang silang tatlo ay magkakasamang kumakain ng pansit, biglang naramdaman ni Ji-hoon ang malamig na hangin na pumapasok sa silid. Napansin nila na nakabukas pala ang bintana. Ang sirang bintana ay talagang kailangang ayusin. Nakita ni Hiso na gabi na, kaya hinatid niya si Ji-hoon, pero pagdating lang niya sa pinto ay natisod siya sa hagdan. Sobrang sakit kaya napilitan siyang lumukso. Nasira pala ang ilaw na sensor sa harap ng pinto. Paano kung aksidente itong makasakit kay Hiso? Hindi alam kung kailan nagsimula, pero naging mapagaling ang ama na si Ji-hoon sa anak. Nang ihatid ni Hiso si Ji-hoon, hindi niya mapigilan ang ngumiti. Pagka-uwi ni Ji-hoon, hindi rin niya mapigilang ngumiti ng kahangalan. Humiga pa siya sa mesa. Ang sarap pala ng pakiramdam na kailangan ka ng iba. Tila lumilipad sa langit ang damdamin ni Ji-hoon sa mga sandaling iyon. Masayang sumasayaw siya sa bahay, hindi niya alam na ito pala ay mga senyales na siya ay umibig na kay Hiso. Binuhat ni Ji-hoon si Hiso sa mesa. Sinabi niya na maghahanda siya ng pagkain para sa kanya at kailangan lang niyang umupo roon at maghintay. Sobrang nahiya si Hiso. Habang abala si Ji-hoon sa pagluluto, masayang pinagmamasdan siya ni Hiso. Mabilis na naluto ang isang piraso ng sariwang karne ng baka. Dahil dito, hindi naglakas loob si Hiso na tumingin ng diretsyo. Natikman niya ito at napansin na hindi naman pala masama ang lasa. Binigyan siya ni Hiso ng 79 na puntos. Iniwan niya ang isang punto para hindi siya maging mayabang. Masigasig na pinakain ni Ji-hoon ng karne si Hiso. Nagkaroon ng magsyota ng romantic na salusalo sa loob mismo ng restaurant. Bigla, isang babaeng empleyado na tapos na ang shift ay bumalik doon. Natakot silang madiskubre kaya mabilis silang nagtago. Nakita ni Hiso ang babaeng nakaseksi na maikling palda kaya hinila niya si Ji-hoon pabalik. Pagkatapos, nakita ng babae ang tirintas ni Hiso kaya hinanap siya habang sumisigaw sa buong restaurant. Paminsan-minsan, lumapit ang babae sa salamin para tingnan ang sarili. Nang makita ito, agad silang nagtago. Mabuti na lang, sa oras na yon, tumawag ang nobyo ng babae. Sa wakas, masaya siyang umalis. Pagkatapos, napabuntong hininga ang dalawa habang lumalabas. Sa nangyaring ito, hindi alam ng dalawa kung tatawa o iiyak sila. Gusto ni Hiso magtago sa babae para iwasan ang gulo. Gayunpaman, kumalat pa rin ang tsismis tungkol sa kanila sa buong restaurant. Dahil madalas silang magkasabay sa trabaho, napansin ito ng mga tauhan ng restaurant. Agad na dumating si Director Park para itigil ang tsismisan. Pagkatapos, sinabihan niya ang mga empleyado na manahimik. Para mabura ang tsismis, sinadya ni Director Park na ipalinis kay Hiso ang harap ng restaurant. Nakita ito ng kuya ni Ji-hoon. Curious si Jeongwoo dahil nakita niya si Hiso dati. Noon, nakamarangyang damit pa siya para makipagkita sa ama nito. Kaya pumasok si Jeongwoo para tanungin si Jongna tungkol kay Hiso. Sa kasamaang palad, tinanong niya ang taong nagsiselos kay Hiso. Hindi nag-atubiling sabihin ni Jongna na si Hiso ay chef assistant dito. Hindi lang patay ang asawa niya, isa rin siyang solo mang may anak na babae. Nang malaman ni Jeongwoo na nilinlang ng kapatid niya ang kanilang ama, nakita niya ang kahinaan ni Ji-hoon. Ito ang lubos na nagpasaya sa kanya. Nagmadali si Jeongwoo umuwi para isumbong ito sa ama, pero noon din, nagpadala si Chairman Choi ng tao para imbestigahan lahat. Alam na rin niyang nilinlang siya ng kanyang anak. Nakita rin ni Chairman Choi ang kanilang plano. Ngayong araw, masayang bumili si Ji-hoon ng sensor light sa supermarket, pero pinaalalahanan siya ni Director Park na lumayo kay Hiso. Naging usap-usapan sa buong restaurant ang relasyon nilang dalawa. Sa paglipas ng mga araw, napagtanto ni Jae-hyun na naging medyo kakaiba ang kanyang mga kilos kamakailan. Matapos ang klase ni Eun-sung, patuloy pa rin siyang naghihintay sa ibaba tulad ng dati, umaasang darating si Jae-hyun upang maglaro sila ng scooter ng magkasama. Si Jae-hyun na nakatayo sa itaas, nakikita ang eksena, ayaw maging malupit, pero para iwasan ang chismis, kailangan niyang hindi pansinin si Eun-sung. Nang gabing iyon, naghahanda si Jae-hyun para sa malayong biyahe, pero si Hiso ay may sipon at walang tigil na umuubo. Lihim siyang naghanap ng sintomas ng tumor sa utak sa internet. Dahil hindi na makatiis si Hiso, palihim siyang bumangon para uminom ng gamot sa sipon. Nang gabing iyon, muntik nang mawala ng malay si Hiso dahil sa mataas na lagnat. Nadurog ang puso ni Eun-sung nang makita ang kanyang inang nahihirapan. Agad niyang kinuha ang telepono ng kanyang ina para tawagan si Jae-hyun, pero nang makita ang tawag mula kay Hiso, pinigilan niya ang sarili at hindi sumagot. Nakita ito ni Eun-sung kaya tumawag siya ulit. Sa pagkakataong ito, nanalo ang puso ni Jae-hyun kaysa sa kanyang isip. Pagkasagot ni Jae-hyun sa telepono, nalaman niya na mataas ang lagnat ni Hiso. Agad niyang ibinalik ang kotse sa bahay niya. Matapos bihisan ni Jae-hyun si Eun-sung, dinala niya si Hiso sa ospital. Nang magising si Hiso, agad niyang binunot ang karayom para tumakas sa ospital. Natatakot siyang matuklasan ang tumor sa utak niya kaya gusto niyang umuwi. Hindi mapigilan ni Jae-hyun si Hiso kaya sumuko siya at kumuha ng tuwalya para painitan siya. Sa sandaling iyon, naantig si Hiso sa kanyang ginawa. Dahil nag-aalala si Jae-hyun kay Hiso, hindi siya umalis para sa business trip buong gabi. Sumandal si Jae-hyun sa sofa para makatulog pansamantala ng isang gabi. Kinaumagahan, nang magising si Jae-hyun, dinala niya si Eun-sung pabalik sa kama. Maingat niyang tinakpan ng kumot ang mag-ina bago umalis. Ngayong araw, pagkatapos mag-aral ni Eun-sung, masayang lumabas at tumakbo siya kay Jae-hyun. Ang mainit na eksena na ito ay nagpatulala kay Director Park. Nalaman nila na si Eun-sung pala ay nag-aalaga ng 3 pusang gala. Masayang ipinakilala niya ang 3 pusa na mahal niya kay Jae-hyun at tiningnan niya si Eun-sung nang may mapagmahal na mga mata, pagkatapos ay niyakap niya ito at pinaikot siya.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, napanood ang tagpong ito ni Chairman Choi. Mahiyain na ibinaba ni Jae-hyun si Yoon-sung. Hindi nagsalita si Chairman Choi, ngunit direktang sinampal si Jae-hyun ng isang beses. Paglingon niya ay agad niyang nakita si Hee-soo. Nang kumalma na si Chairman Choi, sinimulan niyang turuan ang kanyang anak. Hindi lamang naglakas loob si Jae-hyun na ipagpalit ang mga atay ng tao sa likod ng kanyang ama, gusto rin niyang maging ama ng anak na babae ng iba. Kung mabunyag ang bagay na ito, malaking problema ang haharapin ng korporasyon ng kanilang pamilya. Tungkol dito, wala namang maipaliwanag si Jae-hyun. Inutusan ni Chairman Choi ang kanyang anak na magdiborsyo kaagad at kanselahin din ang operasyon ng kanyang ina. Ngunit hindi ito matanggap ni Jae-hyun dahil ang kaligtasan ng kanyang ina ay nakasalalay lamang sa operasyon na ito. Nagmakaawa si Jae-hyun sa kanyang ama na huwag pansinin ang bagay na ito, ngunit ang saloobin ni Chairman Choi ay matatag pa rin. Pinagbantaan pa niya si Jae-hyun na kung hindi siya susunod, personal siyang magre-report sa pulisya. Nang gabing iyon, tahimik na nakaupo si Jae-hyun habang pinagmamasdan ang mga ligaw na pusa na dinala ni Yoon-sung. Alam ni Hee-soo na malungkot si Jae-hyun kaya lumapit siya para aliwin at pasayahin ito. Sinabi niya na palagi siyang susuportahan. Pagkatapos, maingat na tinulungan ni Hee-soo na punasan ang mansa ng dugo sa sulok ng kanyang bibig. Biglang may sumilang na nakakasilaw na liwanag mula sa likuran. Iyon pala ang flashlight ni Yoon-sung na kumuha ng larawan. Kinaumagahan, nabalitaan ni Jae-hyun na ipinagpaliban ng kanyang ama ang operasyon ng kanyang ina. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa kumpanya. Nakiusap si Jae-hyun sa kanyang ama na bigyan ng pagkakataong mabuhay ang kanyang ina. Gayunpaman, walang awang sinabi ni Chairman Choi na hindi niya kayang isakripisyo ang lahat para sa isa. Tinawag pa niyang masamang babae ang ina ni Jae-hyun na gustong sirain ang buhay ng sariling anak. Inutusan ni Chairman Choi si Jae-hyun na bukas ay dapat siyang bumalik agad sa head office para magtrabaho. Kailangan ni Jae-hyun na lumayo kay Hee-soo at hindi na siya pinapayagang bumalik sa restaurant. Ngayong araw, nagtatrabaho si Hee-soo nang bigla siyang nahimatay. Hindi tumigil sa panginginig ang kanyang mga daliri. Malinaw na alam ni Hee-soo na lumalala ang kanyang tumor sa utak, kaya nagpasya siyang magpatingin sa ospital. Ngunit pagkapasok lang ni Hee-soo sa ospital, nakatanggap siya ng tawag mula kay Chairman Choi na gustong makipagkita. Nang magkita sila, inilantad ni Chairman Choi ang lahat ng kasinungalingan ni Hee-soo noong nakaraang araw. Binantaan niya si Hee-soo na dapat makipaghiwalay agad sa kanyang anak at ibalik ang pera kay Jae-hyun kung hindi ay parurusahan siya. Kahit lumuhod si Hee-soo at nagmakaawa kay Chairman Choi na gusto niyang magpaopera. Nahirapan siyang magtiis hanggang ngayon pero tinuring siya ni Chairman Choi bilang babaeng nanggagamit para sa pera at tinulak siya palayo. Nakita ni Hee-soo na hindi siya makakapagbigay ng atay sa ina ni Jae-hyun at maikli na lang ang panahon niya. Ang nagpapaalala kay Hee-soo ay ang kanyang anak na babae. Nang mga oras na yon, nakatanggap si Hee-soo ng tawag mula sa kanyang biyenan. Sinabi nito na hindi na niya kinamumuhian ang kanyang manugang. Nagsalita rin si Okja para humingi ng tawad kay Hee-soo dahil sinisi niya ito sa pagkamatay ng kanyang anak. Pinayuhan siya ni Okja na mamuhay ng mabuti kasama ang kanyang bagong asawa. Umaasa siyang magkakaroon si Hee-soo ng masaya at masayang buhay. Nang matanggap ni Hee-soo ang hindi inaasahang kapatawaran mula sa kanyang biyenan, hindi niya mapigilan ang pakiramdam ng awa sa sarili. Ang kanyang mga luha ay hindi na mamalayang dumaloy ng hindi mapigilan. Mabilis na bumaba si Hee-soo sa bus pero naiwan niya ang kanyang cellphone sa loob. Nang bumaba si Hee-soo sa bus, para siyang taong walang kaluluwa. Naglalakad lang siya nang hindi alam kung saan patungo. Ngunit nang ilagay ni Hee-soo ang kamay sa bulsa, natuklasan niyang wala ang telepono, kaya nagmadali siyang bumalik sa hintuan ng bus para hanapin ito. Pero kahit anong paghahanap niya, hindi niya ito makita. Bumagsak si Hee-soo, naupo sa lupa, umiiyak ng malakas. Ngayon hindi na niya alam kung ano ang dapat gawin. Talagang ayaw mamatay ni Hee-soo. Gusto niyang lumaki ng masaya kasama ang kanyang anak na babae. Sinisisi ni Hee-soo ang langit kung bakit ito napaka hindi makatarungan. Matapos palayasin ni Chairman Choi si Hee-soo, agad niyang tinawag ang kanyang anak at iniabot kay Jae-hyun ang papel ng diborsyo. Bagamat ipinaliwanag ni Jae-hyun sa kanyang ama na hindi si Hee-soo ang uri ng babaeng sakim sa pera, tumanggi pa rin si Chairman Choi na maniwala. Nang malaman ni Jae-hyun na nakipagkita ang kanyang ama kay Hee-soo ng pribado, agad siyang nagmaneho para hanapin siya. Pumunta si Jae-hyun sa pribadong bahay niya at sa bahay ni Soo-young pero hindi pa rin niya natagpuan si Hee-soo. Sa oras na yon, hindi alam ni Jae-hyun ang gagawin kaya bumalik na lang siya. Umupo siya sa harap ng restaurant para hintayin na lumitaw si Hee-soo. Sa sandaling yon, biglang lumitaw si Hee-soo. Masayang lumapit si Jae-hyun, niyakap siya ng mahigpit, pero malamig siyang itinulak ni Hee-soo, tapos malungkot na bumalik sa kanyang silid. Mag-isang tiningnan ni Jae-hyun ang mga larawan nilang tatlo. Hindi niya namalayan kung kailan, pero sina Hee-soo at Yoon-sung ay nagkaroon ng hindi mapapalitang lugar sa kanyang puso. Sa huli, natalo si Chairman Choi sa kanyang anak dahil si Jae-hyun ang tanging anak na pinapahalagahan niya, habang si Jung-woo ay puro laro lang ang alam. Dahil nais ni Chairman Choi na masiyahan ang kanyang anak, maaari lamang niyang hayaan si Jae-hyun na ipagpatuloy ang operasyon para sa kanyang ina, ngunit kinailangan ni Jae-hyun na ipangako sa kanyang ama na sa hinaharap, hindi na niya makikilala ang kanyang ina. Matapos makumpleto ang operasyon, kailangang agad na diborsyo ni Jae-hyun si Hee-soo. Hindi na siya pinayagang makipag-ugnayan sa ina at anak. Bukod dito, inayos din ni Chairman Choi na mag-blind date si Jae-hyun kasama ang taong hiniling niya. Sa hindi inaasahan, ang blind date ay si Ara. Talagang katawa-tawa ang pakiramdam ni Jae-hyun. Tahasang tinanong ni Ara kung ano ang relasyon nila ni Hee-soo.
Sa pagkakataong ito, tahasang inamin din ni Jaehyun na sila ni Hiso ay nasa isang pekeng kasal. Napakamapagmataas ni Ara nang marinig ito. Kumpiyansa siyang naghintay na bumalik si Jaehyun sa kanyang tabi. Kinabukasan, sinadya ni Ara na dalhin ang mga kasamahan sa restaurant ni Jaehyun para kumain. Pagkatapos ay tinawagan niya si Hiso para ipahayag na si Ara na ang kasintahan ni Jaehyun ngayon. Tanging pagbati na lang ang magagawa ni Hiso para sa kanilang dalawa. Nang bumalik si Jaehyun sa restaurant, agad siyang ipinakilala ni Ara bilang kasintahan niya sa mga kasamahan. Si Hiso, nadismaya, nagtago sa isang sulok, sugatan ng puso. Biglang dumating si Jungwoo na lasing na naman at tumakbo papunta sa restaurant. Sinadya niyang hanapin ang kapatid para manggulo sa harap ng lahat. Pero hindi pinansin ni Jaehyun ang kapatid at umalis, ngunit nakita niya si Hiso na nakaupo sa sulok. Hinabol siya ni Jungwoo, gustong mangasar sa kanya. Paulit-ulit sinabi ni Jungwoo na gusto rin niyang landiin ang babaeng gusto ng kapatid niya. Pagkatapos, pisikal na inatak ni Jungwoo si Hiso. Galit na sumugod si Jaehyun, sinipa ang kapatid niya. Pagkatapos, malakas niyang sinuntok si Jungwoo. Mabuti na lang, dumating agad si Director Park para paghiwalayin sila. Nang gabi, binisita ni Jaehyun ang kanyang ina. Tumalikod siya at sinabi sa nanay niya na hindi na siya babalik pa. Sinabi ni Jaehyun na dapat mabuhay siyang maayos sa hinaharap. Hindi niya dapat saktan ang sarili niya. Tinapos ni Jaehyun ang pagsasalita at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng kanyang ina. Patuloy din ang pagtulo ng kanyang mga luha. Dumating na ang araw ng operasyon ng ina ni Jaehyun. Sinabi ni Hiso sa anak na kailangan niyang maglakbay, tapos ibinigay si Eun-sung sa kaibigan para alagaan. Laging tumutulong si Soo-young sa kanya nang walang kapalit. Ngunit pagdating ni Hiso sa ospital, natuklasan niyang nawala ang ina ni Jaehyun. Si Jaehyun naman, nakatatapos lang ng meeting, ay biglang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina. Nagpasya si Misok na hindi na magpa-opera. Nagpasya siyang bumalik sa kanyang bayan para doon na mamuhay habang buhay. Sinabi ni Jaehyun sa ina na gumastos siya ng malaki para sa operasyon. Kung aalis si Misok ngayon, masasayang lang ang pera ni Jaehyun. Nalaman na ilang araw pa lang, hinanap ni Chairman Choi si Misok at sinabing makasarili siyang ina. Kung gusto niyang mamatay, mamatay siya ng tahimik, hindi bilang parasito na sumisipsip sa dugo ng sariling anak. Ayaw ni Misok magpatuloy sa ganitong pamumuhay, kaya't kinansela niya ang operasyon at tahimik na umalis mag-isa. Tumakbo si Misok sa puntod ng kanyang mga magulang at paulit-ulit na humingi ng tawad sa kanila. Nakilala rin siya ng kanyang kapatid, ngunit agad itong gumamit ng masakit na salita para saktan siya. Pagkatapos ay hinila at pinilit niya itong bumalik agad sa Seoul. Nakita ni Jaehyun ang pangyayaring ito. Nang makita ng kapatid ni Misok si Jaehyun kasama ang asawa at anak, inakala niyang nagmamakaawa silang mag-donate ng atay para sa kapatid niya. Sinabi ni Jaehyun sa tiyuhin na huwag mag-alala dahil dumating lang ang pamangkin para tuparin ang huling hiling ng ina. Iyon ay ang kumuha ng family photo. Sina Hiso at Eun-sung ay nagtanghal para aliwin ang ina ni Jaehyun. Sinumang makakita ng eksenang ito ay mag-iisip na ito ay masayang pamilya ng apat. Gayunpaman, hindi masaya ang ina ni Jaehyun. Bumalik siya sa kanyang silid para magpahinga ng mag-isa. Sa oras na ito, tumakbo sina Hiso at Eun-sung sa bintana ng kanyang silid. Nagbalakayo pa sila bilang mga cute na pusa para patawanin siya. Dahil doon, naging masaya muli ang mood ni Misok. Lumabas si Hiso para bumili ng pagkain para sa anak pero nakalimutan niyang maghugas ng mukha. Mabilis na hinabol siya ni Jaehyun para ipaalala ito. Nang matuklasan ni Hiso na nakalimutan niyang maghugas ng mukha, labis siyang nahiya. Agad na kumuha si Jaehyun ng basang tissue para punasan ang mukha niya. Ginamit pa niya ang sarili niyang laway para tulungan si Hiso na alisin ang mansa ng tinta. Dahan-dahang bumalik ang dalawa sa bahay. Nagreklamo si Jaehyun na mabilis maglakad si Hiso pero gusto lang niya ng mas maraming oras kasama siya. Naglaro pa silang dalawa ng habulan sa dalampasigan. Masaya silang nagsaya sa tabi ng malawak na karagatan. Bumagsak ang paglubog ng araw nang magtagpo ang kanilang mga mata. Dahan-dahang isinandal ni Jaehyun ang kanyang ulo kay Hiso, ngunit nagmadali siyang humanap ng dahilan para umalis. Nang makarating ang dalawa sa bahay, agad na nakita ni Hiso ang kanyang anak na nakaupo sa likod ni Misok. Agad siyang tumakbo para buhatin ang anak, ngunit hindi nagalit si Misok, bagkus niyakap pa niya si Eun-sung. Nang gabing iyon, sabay-sabay silang kumain at kumuha ng masayang larawan ng pamilya. Ito ay ayon sa kagustuhan ni Misok. Nais ni Jaehyun na payuhan ang kanyang ina na bumalik sa Seoul para sa operasyon, ngunit gusto ni Misok na manatili dito. Nais niyang mamuhay ng payapa sa mga huling araw ng kanyang buhay. Tanging paggalang sa desisyon ng ina ang magagawa ni Jaehyun. Nang malaman ni Hiso ang kwento, agad siyang tumutol. Naiintindihan niya na hindi na marami ang oras niya. Gusto ni Hiso na mag-donate ng atay sa ina ni Jaehyun. Sinabi niya, kahit hindi matuloy ang operasyon, tatanggapin pa rin ni Hiso ang natitirang pera. Dito na matatapos ang kanilang kontrata. Hindi rin nakalimutan ni Jinhun na pasalamatan si Hiso dahil noon, tinulungan siyang maramdaman ang init ng pamilya. Nagkamayan ang dalawa bilang pamamaalam sa isa't isa. Habang paalis na si Jaehyun, hinawakan ni Hiso ang kamay niya at hinalikan ang kanyang pisngi. Isang halik na may halong luha ng paghihirap. Sa sandaling iyon, hindi na rin napigilan ni Jaehyun ang kanyang damdamin. Hinila niya si Hiso pabalik at binigyan siya ng matamis na halik sa labi. Sa oras na yon, wala nang kontrata ng kasal sa pagitan nila. Ang tanging natira sa kanilang dalawa ay pag-ibig lamang. Kinabukasan, kinuha ni Hiso ang anak niya at umalis mag-isa. Alam ni Jaehyun at tumakbo sa pantalan pero hindi na niya hinabol ang dalawa.
Pagkatapos magpasuri ni Hiso sa ospital, sinabi ng doktor na lumaki na ang tumor sa utak niya. 5 na lang ang natitira niyang taon para mabuhay. Pinili ni Hiso ang magpagamot dahil gusto niyang makasama pa ang anak ng mas matagal. Pagkatapos, hindi sumagot si Hiso sa mga mensahe ni Jae-hyun, ngunit nang sunduin niya ang kanyang anak, muli silang nagkita dito. Sa pagkakataong ito, nagbago na ang kilos ni Hiso kay Jae-hyun. Hindi lamang siya naging malamig, iniwasan din niya ang pagtatapat nito dahil hindi makakasama ni Hiso si Jae-hyun hanggang sa huli. Gayunpaman, hindi niya nagawang sabihin ang tungkol sa kanyang tumor sa utak dahil maikli na lang ang panahon ni Hiso. Sinadya niyang lumayo sa kanya. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi na mapigilan ni Jae-hyun ang kanyang damdamin. Tunay na nahulog ang loob niya kay Hiso. Paano niya basta nalang palalampasin si Hiso? Nang magbayad si Jae-hyun, natuklasan niyang hindi na gumagana ang kanyang card. Nalaman pala ni Chairman Choi na hindi pa nagdiborsyo ang anak, kaya pinigil niya ang lahat ng credit card ni Jae-hyun. Sinabi pa ni Chairman Choi na kumakapit lang si Hiso kay Jae-hyun dahil sa pera. Inutusan ni Chairman Choi ang anak na tapusin agad ang proseso ng diborsyo. Humingi ng tawad si Jae-hyun sa ama at sinabing hindi niya ito magagawa. Hindi niya kayang mawala ang taong mahal niya. Hindi inaasahan, hindi lamang tumanggi si Jae-hyun na magdiborsyo, kundi direktang ipinahayag din ang kanyang damdamin para maintindihan ng ama. Wala nang ibang paraan si Chairman Choi, kaya hinanap niya si Hiso para kausapin. Tinanong niya kung bakit kumakapit ito sa anak niya tulad ng multo. Bukod dito, sinabi ni Chairman Choi kay Hiso na si Jae-hyun ngayon ay isang mahirap na tao na walang pera sa bulsa. Bagamat labis na nasaktan si Hiso, wala siyang ipinaliwanag. Pagsapit ng gabi, sobrang namimiss ni Jae-hyun si Hiso. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon niya ito kamis. Biglang hinila ni Eun-sung ang kanyang ina papunta sa restaurant para makita ang mga pusang kalye na inalagaan niya. Sa oras na yon, nakita ni Hiso na si Jae-hyun ay nakatulog sa sahig dahil sa kalasingan. Maingat siyang kumuha ng kumot para takpan siya, tapos dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha nito. Sa huli, hindi pa rin nakatiis si Hiso at tahimik na umalis. Pagbalik ni Hiso sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan, maingat siyang nag-ayos at naglagay ng magandang makeup. Subalit dati, likas na hindi niya alam kung paano pagandahin ang sarili. Ang kamay ni Hiso habang naglalagay ng lipstick ay walang tigil na nanginginig. Nakita siya ni Soo-young na nag-aayos at interesadong nagtanong kung ano ang nangyayari kay Hiso. Hindi lang yon, hiniling din ni Hiso sa kanyang matalik na kaibigan na tulungan siyang pintahan ang kuko. Dahil iniisip ni Hiso na malapit nang matapos ang buhay niya, sinamantala niya ang oras para mamuhay ng lubos. Sinabi ni Hiso sa kaibigan na marami pa siyang gustong gawin, ngunit hindi na niya magagawa. Gusto niyang magnining para mamuhay ng kahanga-hanga. Masaya pa ring nag-cheer ang kaibigan para kay Hiso, pero hindi alam ni Soo-young na may malignant brain tumor si Hiso. Pero nang tumawag si Jae-hyun, wala pa ring sapat na tapang si Hiso para sumagot. Kinabukasan, aktibong nagpunta si Hiso para kausapin ang ama ni Jae-hyun. Hiniling niya na bayaran ang natitirang pera sa kanilang kasunduan, kung hindi, hindi siya magdidiborsyo. Narinig iyon ni Chairman Choi at tumawa ng malakas. Sinabi pa niya, sa wakas, lumabas na ang tunay na pagkatao ni Hiso. Samantala, ibinenta ni Jae-hyun lahat ng kotse at relo para bayaran si Hiso. Pagkatapos ay nanghiram pa siya ng pera kay Director Park. Sa wakas, masayang tumakbo si Jae-hyun papunta sa shopping center. Bumili siya ng singsing para sa pag-propose kay Hiso. Pagkatapos, inimbitahan ni Jae-hyun si Hiso sa isang restaurant. Masayang inilabas niya ang natitirang pera at ang singsing. Nang makita ni Hiso ang singsing, medyo naguluhan siya. Sinabi ni Jae-hyun na ayaw niyang magdiborsyo. Gusto niyang magpatuloy silang mamuhay ng magkasama tulad ngayon. Dapat silang maging matapang sa buhay. Si Jae-hyun ang ako ng lahat ng responsibilidad. Kahit na antig si Hiso sa mga salitang iyon, tinanggihan pa rin niya si Jae-hyun. Sinabi ni Hiso na hindi niya kailangan ang dalawang bagay na iyon, kailangan lang niya ang diborsyo. Ibinigay na ng ama ni Jae-hyun ang natitirang pera sa kanya. Malupit pang sinabi ni Hiso kay Jae-hyun na mula noon hanggang ngayon, wala siyang nararamdaman para sa kanya. Oras na para bumalik sila sa kanilang dating posisyon. Sa sandaling iyon, parang libu-libong kutsilyo ang tumagos sa puso ni Jae-hyun. Pagkatapos, sinabi ni Hiso na pwede siyang magpaalam kung gusto niyang pumunta sa korte. Agad na tumayo si Hiso, tumalikod at umalis. Hinabol siya ni Jae-hyun na parang baliw. Tinanong niya kung may sinabi ba si Chairman Choi, pero walang awang sinabi ni Hiso na wala itong kinalaman, tapos na ang kontrata nila. Natapos magsalita si Hiso at malamig na umalis. Naiwan si Jae-hyun mag-isa, namumula ang mga mata. Matapos pumunta si Hiso sa isang lugar kung saan hindi nakikita ni Jae-hyun, hindi na napigilan ang kanyang mga luha at bumuhos na parang ulan. Mahal na mahal ni Hiso si Jae-hyun, ngunit hindi sila pinayagan ng tadhana na magkasama. Ang ina ni Jae-hyun ay may malubhang karamdaman, ngunit iginiit niya na huwag sumailalim sa operasyon at pinili niyang bumalik sa kanyang bayan. Nang malaman ito ng kapatid ni Misok, nagalit siya ng husto. Sinisi ni Jae-suk ang kanyang kapatid dahil hindi bumalik sa Seoul kasama ang pamangkin para sa operasyon, ngunit kumapit si Misok sa kanya tulad noong bata pa siya. Sinabi niya na gusto lang niyang mamatay dito. Agad na tinawagan ni Jae-suk ang kanyang pamangkin, ngunit tumakbo si Misok at inagaw ang telepono. Ayaw niyang abalahin ng kanyang kapatid si Jae-hyun. Pinagalitan ni Jae-suk si Misok, tapos pinilit siyang bumalik sa Seoul para sa operasyon kaagad dahil mas mabuti pa ring mabuhay kaysa mamatay. Bagamat matalim ang dila ni Jae-suk at palaging pinagsasabihan ang kanyang kapatid, hindi niya matiis na makitang mamatay ito. Patuloy na humingi ng paumanhin si Misok. Ngayong araw, nakita ni Misok ang kanyang kapatid na pabalik mula sa pangingisda.
Masaya siyang tumakbo para tulungan siya, ngunit nakatanggap siya ng pagpuna mula sa kanyang kapatid. Sa totoo lang, nag-aalala lang si Jae-suk sa kalusugan ng kanyang kapatid. Biglang, ipinadala ni Chairman Choi ang kanyang kalihim doon para tapusin ang relasyon ni Jae-hyun kay Misuk. Binigyan ni Chairman Choi si Jae-suk ng malaking halaga ng pera. Ang layunin ay para ilayo niya si Misuk sa lugar na ito. Galit na galit para sa kanyang kapatid, kinuha ni Jae-suk ang pera at itinapon ito sa mukha ng kalihim. Pagkatapos ay matinding pinagbantaan siya ni Jae-suk. Muntik na niyang ihagis ang kalihim sa dagat, ngunit dumating si Misuk sa tamang oras para pigilan siya. Si Jae-hyun, sa oras na yon, ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang tiyuhin. Patuloy na isinumpa ni Jae-suk ang ama niya bilang isang bastardo. Sinabi pa ni Jae-suk na hindi karapat-dapat maging tao ang ama ni Jae-hyun. Nagbabala siya na kung magpapatuloy si Chairman Choi ng ganito, darating ang araw ng kanyang parusa. Pagkababa ng tawag, nakaramdam si Jae-hyun ng labis na pagkalito. Kinagabihan, tinawagan ni Jae-suk ang kapatid para sa hapunan, pero ilang beses siyang tumawag nang hindi ito sumasagot. Nang masusing tumingin si Jae-suk, nakita niyang walang malay ang kapatid. Nagsuka pa si Misuk ng maraming dugo, kaya agad siyang tumawag ng ambulansya para dalhin ito sa ospital sa Seoul. Pagkabalita kay Chairman Choi, agad din siyang pumunta sa ospital, at doon niya nakasalubong muli ang kapatid ni Misuk. Ngumiti ng mapanuya si Chairman Choi at sinabing mukhang hindi na magtatagal pa si Misuk. Sinabi pa ni Chairman Choi na kung gusto ni Jae-suk mag-donate ng atay sa kapatid, wala nang matitira sa pamilya nila. Sa huli, binigyan ni Chairman Choi si Jae-suk ng pera para sa libing ni Misuk. Labis na ikinagalit ito ni Jae-suk. Gusto niyang patayin si Chairman Choi sa mismong sandaling iyon, pero ayaw niyang dungisan ang kanyang mga kamay. Sinira ni Chairman Choi ang buong buhay ni Misuk. Ngayon, dumating pa siya para tingnan kung patay na ba ito. Pagkatapos, galit na itinapon ni Jae-suk ang lahat ng perang iyon. Sinabi niya na siya mismo ang magliligtas sa kanyang kapatid. Hindi niya kailangan ang maruming perang ito. Tinapos ni Jae-suk ang pagsasalita, tumalikod at umalis. Nang malaman ni Jae-hyun na gusto ng tiyuhin niyang mag-donate ng atay sa kanyang ina, masayang hinawakan niya ang kamay nito at paulit-ulit na nagpasalamat. Nang magising si Misuk, tumutol siya sa pag-donate ng atay ng kapatid, pero sinabi ni Jae-suk na walang bisa ang pagtutol. Ano man ang mangyari, kailangan ni Misuk magpa-opera. Kapag gumaling siya, kailangan niyang gumawa ng maraming kabutihan para hindi siya mahiya kapag makaharap niya ang kanilang mga magulang. Sa sandaling iyon, hindi mapigilan ni Misuk ang kanyang kaligayahan. Napaluha siya at nagpasalamat. Siguro mga luha rin ito ng pagmamahal ng pamilya. Kahit na dati silang nagtrato bilang mga kaaway. Kasabay nito, ang matalik na kaibigan ay patuloy na kumapit kay Hisu. Gusto ni Soo-young na magbukas sila ng maliit na restaurant. Ito talaga ang pangarap ni Hisu pero tinanggihan niya ang alok ng kaibigan. Naisip ni Soo-young na takot si Hisu na kunin niya ang pera nito. Sa huli, napagpasiyahan ni Hisu na sabihin ang kanyang lihim sa kaibigan. Nang malaman ni Soo-young ang totoo, niyakap niya si Hisu at umiyak ng malakas. Kinabukasan, pumunta si Hisu kay Director Park para magbitiw sa trabaho. Nang makita ang anak na tumatalon sa kama ni Jae-hyun, agad niyang binuhat si Eun-sung at umalis. Sinabi ni Hisu sa anak na hindi sila kasal ni Jae-hyun, kaya kailangan nilang umalis. Ayaw ni Eun-sung na iwanan si Jae-hyun. Akala niya ay nag-aaway lamang sila, kaya sinabi niyang kakausapin niya si Jae-hyun upang makipagbati sa kanyang ina. Nang marinig ni Hisu ang iyak ng kanyang anak, nalungkot siya, ngunit nais din niyang maging masaya silang tatlo. Nang gabing iyon, habang nagsasampay si Hisu ng damit, nakita niya si Jae-hyun nang hindi sinasadya. Naguluhan si Hisu at tumalikod para umalis. Tinawag siya pabalik ni Jae-hyun at muling nagtanong, wala ba talaga siyang halaga sa kanya? Pinanindigan ni Hisu ang kanyang sagot, pero hindi sumuko si Jae-hyun. Hindi siya tanga, kaya alam niyang si Hisu ay tunay na naantig sa kanya. Narinig iyon ni Hisu at binago ang usapan. Tinanong niya kung kailan sila pupunta sa korte. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis kaagad. Samantala, lihim na iniimbestigahan ni Jungwoo ang kanyang nakababatang kapatid. Gusto niyang makahanap ng paraan para palayasin si Jae-hyun sa kumpanya. Nang malaman ni Jungwoo ang sikreto tungkol sa peking kasal ng kapatid, masayang umuwi at ikinuwento ang lahat sa kanilang magulang. Hindi inaasahan, hindi nagalit si Chairman Choi, bagkus ay pinagalitan pa niya si Jungwoo. Lumabas na matagal nang alam ni Chairman Choi ang lahat. Para kay Jungwoo, ayaw niyang mamuhay ng payapa ang kapatid, kaya nagkalat siya ng chismis sa kumpanya na niloko si Jae-hyun ng empleyado ng restaurant para sa pag-ibig at pera. Nang marinig ni Jae-hyun ang masasamang salita ng mga empleyado tungkol sa kanya, nakaramdam siya ng labis na pagkailang, at si Hisu naman ay hindi rin mapayapa dahil sa mga chismis. Sinabi nila na sinadya niyang lapitan si Jae-hyun para lang mangulimbat ng pera. Hindi naniwala ang head chef na ganoon klaseng tao si Hisu, kaya galit na nagsalita siya para ipagtanggol ito. Ngayong araw, nagdala si Hisu ng dumplings para bisitahin ang kanyang biyenan. Nakita niya ang kanyang biyenan na nagtitinda sa napakaginaw na panahon. Kumakain si Okja ng pansit para magpainit ng katawan. Nakita ito ni Hisu at labis siyang naawa sa kanya. Gayunpaman, nag-alala si Okja na ang pagbisita ni Hisu ay magpapagalit sa nobyo nito. Sinabi ni Hisu sa biyenan na nakipaghiwalay na siya kay Jae-hyun. Agad siyang inaliw ni Okja na huwag malungkot. Kung walang tadhana ang dalawa, hindi na dapat pilitin pa. Humingi ng pabor si Hisu sa kanyang biyenan dahil baka maging abala siya sa mga susunod na araw. Gusto niyang pakiusapan ang kanyang biyenan na tumulong minsan sa pag-aalaga kay Eun-sung. Para kay Okja, kaligayahan ang pag-aalaga sa kanyang apo kaya masayang pumayag siya agad.
Ang totoo, ang dahilan kung bakit sinabi ni Hisu na abala siya sa trabaho ay dahil pumupunta siya sa ospital para magpagamot. Lihim na nagpupunta si Hisu sa ospital para sa kanyang chemotherapy nang hindi sinasabi sa kahit sino. Nang makita ni Hisu ang ibang mga pasyenteng may kasamang pamilya, hindi niya maiwasang makaramdam ng awa sa sarili. Pagbalik ni Hisu sa restaurant, nalaman niya sa manager na kailangang maospital ang ina ni Jaehon. Nagmadali si Hisu umuwi para ayusin ang mga gamit ng anak bago maghanda pumunta sa ospital para bisitahin ang ina ni Jaehon. Bigla na lang sumakit ang dibdib ni Hisu. Nagmadali siyang pumasok sa banyo para magsuka, pero hindi niya nakalimutang bumalik para isara ang pinto. Ayaw ni Hisu na makita ng kanyang anak ang kanyang naghihirap na anyo. Matapos malaman ni Soyoung na may malubhang sakit ang kanyang matalik na kaibigan, habang ginagawa niya ang kuko ng mga customer, hindi sinasadyang nanginig ang kanyang mga kamay. Labis na nalungkot si Soyoung para sa kanyang kaibigan na may masamang kapalaran. Tinawagan ni Hisu ang kanyang matalik na kaibigan. Hiniling niya kay Soyoung na alagaan ang kanyang anak na babae. Habang naghihintay na makatulog ng mahimbing si Eun-sung, nagsimulang manalangin si Hisu. Naisip niya na marami pa siyang bagay na dapat gawin. Gusto niyang basahan ng libro ang kanyang anak araw-araw. Nais din ni Hisu na makita si Eun-sung na papasok sa paaralan. Nang dumating si Soyoung, agad na lumabas si Hisu. Malalim na ang gabi, pero pumunta pa rin si Hisu sa ospital para bisitahin ang ina ni Jaehon. Nang makita ni Hisu na nakahiga siya sa kama ng ospital, nadurog ang kanyang puso at napaiyak. Nakilala rin ni Jae-suk si Hisu. Dahil hindi niya nagawa ang operasyon, lagi siyang nakakaramdam ng pagkakasala. Nang malaman ni Hisu na nag-donate si Jae-suk ng atay sa kanyang kapatid na babae, mas gumaan ang kanyang loob. Hinawakan ni Hisu ang kanyang kamay at paulit-ulit na nagsabi, "Salamat." Malinaw na naintindihan ni Hisu na napakahalaga ng presensya ni Misuk sa buhay ni Jaehon. Nang paalis na, nakasalubong muli ni Hisu si Jaehon. Sinabi niya sa malamig na tono na simula ngayon, hindi na kailangan ni Hisu na pumunta pa roon. Tutal, tapos na rin naman ang kanilang kontrata. Pero nang malaman ni Jaehon mula sa kanyang tiyuhin na nasaktan at umiyak si Hisu doon, hindi pa rin napigilan ni Jaehon na habulin siya. Tahimik siyang sumunod sa likuran nito. Nang muntik nang masagasaan ng kotse si Hisu, mabilis na tumakbo si Jaehon para yakapin siya. Hindi niya nakalimutang pagalitan ito ng ilang salita. Itinulak ni Hisu si Jaehon palayo at naglakad pasulong. Hinarang niya si Hisu at humingi ng paumanhin. Kasabay nito, ipinahayag din niya ang lahat ng saloobin sa kanyang puso. Gusto lang ni Jaehon na panatilihin si Hisu sa tabi niya. Kung magdedesisyon siyang magdiborsyo, tatanggapin niya pero nagmamakaawa siyang manatili. Hindi talaga kayang mawala ni Jaehon si Hisu. Tinanggap niya ang lahat ng pagkakamali para mapanatili ang taong mahal niya. Humingi lang siya ng tawad kay Hisu. Sinubukan ni Hisu pigilan ang pananabik kay Jaehon pero sa huli, tinanggihan pa rin siya. Ngunit nang madaanan ni Hisu ang balikat ni Jaehon, hindi napigilan ang kanyang luha. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jaehon na nadudurog ang kanyang puso. Pagka-uwi ni Hisu, muling nag-react ang kanyang katawan sa gamot. Nagmadali siyang pumasok sa banyo para magsuka. Inayos ni Hisu ang kanyang buhok. Nakita niya ang buhok na nahuhulog sa kamay, tapos tumingin sa anak na natutulog sa labas. Labis na nag-alala ang kalooban ni Hisu. Kinabukasan, nag-impake si Hisu para lumipat mula sa restaurant. Tinanong ni Eun-sung si Mommy kung kailangan ba talaga nilang lumipat. Hindi niya maintindihan kung bakit nakipaghiwalay si Mommy kay Jaehon. Nagtago pa si Eun-sung sa isang sulok, tumangging umalis dahil hindi niya matiis na iwan ang lugar na ito. Naramdaman lang ni Eun-sung ang saya ng pagkakaroon ng ama, pero ngayon kailangan na niyang maging ulilang muli. Narinig iyon ni Hisu, pinigilan ang sakit at mapagpa siyang umalis. Nang makita iyon ni Eun-sung, agad niyang hinabol si Mommy. Masunuring umalis siya kasama ni Mommy. Sumandal si Eun-sung sa balikat ni Mommy, kumakaway kay Jaehon. Matapos lumipat, patuloy na nalungkot si Eun-sung kahit binili ni Hisu ang paboritong ice cream niya. Sa gabi, dahil sobrang miss ni Jaehon si Hisu, pumunta siya sa bar para uminom. Tiningnan niya ang singsing na pangproposal at labis siyang nadurog ang puso. Samantala, tiningnan din ni Hisu ang larawan ng pamilya at namimiss si Jaehon. Dahil lasing na lasing si Jaehon, hindi niya namalayan na napunta siya sa bahay ni Soyoung at kumatok. Nagising din si Hisu dahil doon. Hiniram ni Jaehon ang alak para makaipon ng lakas ng loob at sabihin kay Hisu na kalimutan ang mga sinabi niya noon. Ngayon, pinagsisisihan ito ni Jaehon. Hindi na katulad ng dati ang nararamdaman niya para sa kanya. Inisip ni Jaehon na baliw siya noon. Kung napahirapan niya si Hisu, humingi siya ng tawad pero sinabi ni Hisu na hindi kailangan. Sa totoo lang, sobrang mahal ni Jaehon si Hisu. Uminom pa siya ng alak para pilitin halikan si Hisu. Mabuti na lang at dumating si Soyoung sa tamang oras para pigilan siya. Nang matauhan si Jaehon, labis siyang nahiya dahil may ginawa siyang kasuklam-suklam kay Hisu. Kinabukasan, nang pumasok si Hisu sa trabaho, nilagay niya ang ketchup sa freezer. Paulit-ulit niyang ginagawa ang pagkakamaling ito. Alam na alam ni Hisu na dahil ito sa tumor sa kanyang utak. Siya mismo ang nagsimulang makalimot ng lahat. Nakita ni Jaehon ang chef na pinagsasabihan si Hisu pero umalis lang siya nang walang pakialam. Natapos ni Hisu ang trabaho tapos pumunta sa ospital para sa muling pagsusuri. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Jaehon. Itinakda niya ang bukas para pumunta sila sa korte para tapusin ang diborsyo. Si Hisu, sa oras na ito, ay nakaramdam ng labis na kawalan. Nakalimutan niya ang kanyang bag sa ospital. Habang nag-ehersisyo si Jaehon, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Hisu. Napulot pala ng babaeng ito ang bag ni Hisu sa upuan ng ospital.
Nakita niyang si Jaehyun ang huling nakausap ni Hiso kaya tinawagan siya ng babae. Nagmadali si Jaehyun na tumakbo papunta sa ospital. Inihambing ng babae ang litrato sa screen kay Jaehyun. Matapos kumpirmahin na siya ang kamag-anak ng may-ari ng telepono, ibinalik niya ito sa bag para kay Jaehyun. Sa oras na ito, aksidente niyang nakita na sa bag ni Hiso may reseta mula sa neurosurgery kaya kinuha niya ito para itanong sa doktor. Ang resulta, pinagalitan siya ng doktor. Kinuwestiyon niya si Jaehyun bilang iresponsableng asawa dahil hindi siya kahit minsan sumama sa asawa niya para sa paggamot. Narinig iyon ni Jaehyun at labis na nalilito. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng doktor. Pagkatapos ay nilinaw ng doktor ang karamdaman ni Hiso para malaman ni Jaehyun. Maya-maya, agad na bumalik si Hiso sa ospital upang hanapin ang kanyang bag. Iniwan ni Jaehyun ang bag nito sa reception at lihim na nagtago sa isang sulok, tahimik na pinagmamasdan ang babaeng mahal niya habang papalayo. Nang makabalik si Jaehyun sa restaurant, dumiretso siya sa isang bakanteng kwarto, ang dating tinirhan ni Hiso at ng kanyang anak. Sa pagkakataong ito, naalala ni Jaehyun kung kailan pumirma sila sa kontrata. Noong mga panahong iyon, napakalakas ni Hiso. Dapat ay napagtanto niya ang abnormalidad na iyon noon. Nang makita ni Jaehyun ang larawan ng pamilya na iginuhit ni Eun-sung, napaluha siya sa sakit. Sa mga sandaling iyon, labis na nagsisi si Jaehyun. Pinagsisisihan niya kung bakit siya napakamangmang. Ang babaeng minahal niya ay pinahihirapan ng sakit, ngunit wala namang alam si Jaehyun. Ngayon ang araw na nagdiborsyo sina Hiso at Jaehyun. Dahil ayaw ni Hiso na makita ni Jaehyun ang kanyang sakit, nagpasya siyang gupitin ang buhok. Umiiyak si Hiso habang ginugupit ang buhok pero wala na siyang ibang magawa. Pagkatapos, naglagay ng light makeup si Hiso. Dahil dito, labis na nagulat ang kanyang matalik na kaibigan. Ipinaliwanag ni Hiso na yon na ang huling pagkikita nila ni Jaehyun, kaya nais niyang magmukhang maganda. Samantala, dumating naman si Jaehyun ng maaga at naghintay sa korte. Nang makita niya ang maikling buhok ni Hiso, medyo nagulat siya. Kasunod nito, iminungkahi ni Jaehyun na kumain silang dalawa ng huling pagkain ng magkasama. Pagkatapos ay nagtungo sila sa sinehan para manood ng pelikula ng magkasama. Matapos ang pelikula, naglakad silang dalawa sa ilalim ng mga cherry blossoms. Ang dahilan kung bakit ginawa ni Jaehyun ang mga bagay na ito ay dahil gusto lang niyang makasama pa si Hiso. Hinihintay ni Jaehyun na siya ang magsabi tungkol sa lihim, pero akala ni Hiso sinadya niyang magpatagal na ayaw talaga niyang magdiborsyo. Sa puntong ito, wala nang ibang paraan si Jaehyun. Kailangan na lang niyang tapusin ang proseso ng diborsyo kasama si Hiso. Pagkatapos pumirma ni Hiso, agad na kinuha ni Jaehyun ang papel ng diborsyo at ginusot ito. Labis na nagulat si Hiso sa aksyon na ito. Sinabi ni Jaehyun na hindi niya kayang diborsyuhin siya, tapos pinunit niya ang papel sa harap ni Hiso. Pagkatapos, seryosong sinabi ni Jaehyun kay Hiso na tiyak na ililigtas niya ito. Natigilan si Hiso na parang binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ang mga salitang iyon. Sinabi ni Jaehyun na iniligtas niya ang kanyang buhay, kaya ililigtas din niya si Hiso. Sa mga oras na yon, alam ni Hiso na may sakit siya, ngunit pinirmahan pa rin niya ang kontrata nilang dalawa. Pinagalitan siya ni Jaehyun, tinawag siyang hangal. Kung mamatay siya, ano ang gagawin niya? Umiwas si Hiso sa tanong niya. Nakiusap siya kay Jaehyun na hiwalayan siya. Sa gayon lang siya makakakuha ng pera mula sa ama ni Jaehyun at masisiguro ang kinabukasan ni Eun-sung. Narinig iyon ni Jaehyun at sinabi na gamitin na lang siya. Hanggat hindi siya hihiwalayan ni Hiso, maaari siyang magkaroon ng anumang bagay. Gayunman, sinabi ni Hiso na kung magpapatuloy ang kasal, talagang mapapagod siya sa pisikal at mental. Sinabi ni Jaehyun na hihiwalayan niya si Hiso, pero hindi ibig sabihin na pababayaan niya ito. Gusto niyang makinig ito sa kanya sa hinaharap. Sa sandaling iyon, talagang labis ang sakit na nararamdaman ni Hiso. Napaiyak siya ng malakas habang nakasandal sa dibdib ni Jaehyun. Sa sandaling ito, ang dalawang taong tunay na nagmamahalan ay naalis na ang hadlang sa kanilang mga puso. Pumunta si Jaehyun sa pangunahing doktor ni Hiso para kunin ang kanyang medical records. Balak niyang dalhin si Hiso sa Amerika para magpagamot. Nagpaalam din si Hiso sa lahat ng tao sa restaurant pero hindi makayanan ng chef na pakawalan siya. Gayunpaman, sa huli, iginalang pa rin niya ang desisyon nito. Ngayong araw, nag-iisa si Hiso sa ospital para muling magpagamot. Katatapos lang ng chemo ni Hiso kaya sobrang nanghihina siya. Sa sandaling iyon, lumapit si Jaehyun, binigyan siya ng tubig, tapos buong pusong pinunasan ang pawis niya. Pagkatapos, binigyan niya si Hiso ng paboritong sopas, pero isang subo pa lang, gusto na niyang magsuka. Labis itong ikinalungkot ni Jaehyun. Matapos silang kumain, malapit na sinundan ni Jaehyun si Hiso dahil nag-aalala siyang may masamang mangyari. Tumigil lang siya nang magalit si Hiso. Pagdating ni Hiso sa may pintuan, hinarang siya ng nagpapautang. Nalaman pala ni Jungwoo ang tungkol sa peking kasal ng kapatid, kaya binalak niyang kunin ang trading certificate ni Jaehyun kay Hiso. Gusto niyang pabagsakin si Jaehyun sa pamamagitan nito. Nang malaman ni Hiso ang katotohanan, agad siyang tumanggi. Kahit nag-alok si Jungwoo ng hanggang 50 bilyong won, hindi siya natinag kahit kaunti. Direktang pinunit ni Hiso ang sertipikong iyon. Sinabi niya na kahit kailangan niya ng pera, hindi siya mababang klaseng tao. Aktibong dinala ni Hiso ang anak sa bahay ng biyenan para magkasama ang lola at apo. Pansamantalang ipinagkatiwala ni Hiso si Eun-sung doon para alagaan ng biyenan. Sinabi niyang gusto niyang maglakbay para maibsan ang stress. Narinig ito ni Okja at agad siyang binigyan ng pera. Umasa siyang magiging masaya ang biyahe ni Hiso. Pagkatapos, sumakay si Hiso sa kotse at pinatay ang kanyang telepono. Dahil ayaw niyang madamay ang kasintahan at kamag-anak, lihim siyang nagtago sa dating tirahan.
Nang makarating si Hiso sa tabing dagat, bumalik ang masasayang alaala nila ni Jaihon. Bigla niyang naalala ang maliit na karinderya na pinatatakbo noon ni Lola. Dahil ulila si Hiso mula pagkabata, nagtulungan sila ni Lola para mabuhay. Ngayon, nandoon pa rin ang karinderya pero matagal nang wala si Lola sa tabi niya. Sa pagkakataong ito, dahil hindi makontak ni Jaihon si Hiso, nag-aalala siyang hinanap ito. Nagpunta si Jaihon sa nail salon ni Soyoung at nalaman na pumunta si Hiso sa bahay ng biyenan. Sa hindi inaasahan, hindi rin makontak ni Okja si Hiso. Sa oras na ito, nakita ni Jaihon si Eun-sung at tuwang-tuwa siya, pero nakita siya ni Okja at agad nagbago ang ekspresyon. Sinabihan niya ito na huwag nang kumapit kay Hiso. Narinig iyon ni Jaihon at nakaramdam ng labis na kawalan ng magawa. Sa oras na ito, dahil lumala ang tumor sa utak ni Hiso, nakahiga siya sa sakit sa bahay tuluyan. Kahit uminom ng gamot si Hiso, pinahihirapan pa rin siya ng sakit hanggang sa hindi na makatulog. Sinubukan ni Hiso na kunin ang telepono para buksan ito. Narinig niya ang mga mensahe na ipinadala ni Eun-sung at Jaihon sa kanya. Si Hiso sa oras na ito ay nasasaktan na hindi na makayanan. Gusto niyang uminom ng painkillers pero nabuhos ang tubig at gamot sa sahig at hindi pa rin siya nahanap ni Jaihon kaya sobrang nag-aalala siya. Ginamit ni Hiso ang huling lakas para tawagan si Jaihon. Nanginginig niyang sinabi sa kanya na sobra siyang nalilito. Kalaunan, magiging mas malubha ang kanyang sakit kaya maaaring magbago si Hiso. Magiging ibang tao siya na hindi na makikilala ni Jaihon. Gusto niyang malaman kung nagmamalasakit pa rin siya. Tungkol doon, pinigilan ni Jaihon ang sakit at tinanong kung nasaan si Hiso. Nagmaneho siya buong gabi patungo sa inn kung saan siya nananatili. Nakita ni Jaihon si Hiso na bumagsak sa harap ng pinto dahil sa matinding sakit. Agad siyang tumakbo palapit, inangat ang mukha nito at ipinahayag na anuman ang maging anyo ni Hiso at gaano man lumala ang kanyang kalagayan, tatanggapin niya ang lahat. Para sa kanya, anuman ang mangyari, si Hiso pa rin ang babaeng mahal niya. Labis na naantig si Hiso sa mga salita ni Jaihon. Nagpasya siyang hindi na magtago sa relasyong ito. Nagmadali si Hiso na yakapin ng mahigpit si Jaihon. Nagyakap ang dalawa at umiyak ng malakas. Kinaumagahan, maaga nang bumangon si Jaihon para bumili ng mga bagay. Naghanda rin siya ng masarap na almusal para kay Hiso. Pinasalamatan niya si Jaihon sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Agad niyang sinabi, kung gusto ni Hiso magpasalamat, halikan siya minsan. Ang sinabi niya ay nagpahiya kay Hiso ng husto. Sinabi ni Jaihon na tutulungan niya itong gamutin ang sakit. Nakipag-ugnayan siya sa eksperto sa Amerika, pero gusto muna niyang pumayag si Hiso na hindi natatakbo. Pagkatapos, pinangako nila sa isa't isa na tutuparin ang pangako. Sa pagkakataong iyon, inilagay niya ang singsing sa kamay ni Hiso. Pagkatapos, hindi nakalimutan ni Jaihon na bigyan siya ng matamis na halik. Naantig si Hiso sa mga sinabi ni Jaihon. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ni Okja. Hindi inaasahan, nang malaman niya na nagbati sina Hiso at Jaihon, hindi lamang siya hindi nagalit, kundi sinuportahan pa niya ang muling pagsasama nila dahil nakita ni Okja kung gaano niya kainam tratuhin si Eun-sung, kaya tiyak na mabuting lalaki si Jaihon. Narinig iyon ni Hiso at labis siyang naantig. Kasabay nito, natanggap din ni Jun ang sagot mula sa propesor sa Amerika. Ang resulta nila ay pareho sa naunang diagnosis kay Hiso. Hindi maganda ang kalagayan ni Hiso. Dahil dito, labis na nadismaya si Jun, hindi niya kayang sabihin ang resulta sa kanya, kaya piniling itago muna ito. Samantala, masaya si Jungwoo dahil nahawakan niya ang kahinaan ng kapatid, hindi niya alam na matagal nang alam ng ama nila ang lahat. Pinuntahan niya si Jungwoo para turuan ng leksyon. Pagkatapos, naglabas si Chairman Choi ng ebidensya na lihim na ginamit ni Jungwoo ang pera ng kumpanya. Agad siyang lumuhod, nagmakaawa sa ama na bigyan siya ng pagkakataon, ngunit lubos nang nabigo si Chairman Choi sa kanyang walang kwentang anak. Pagkatapos, aktibong pumunta si Jaihon sa bahay ng ama para isumite ang kanyang resignation letter. Pinili niyang iwanan ang alitan sa pamilya. Gusto ni Jaihon mamuhay ng tahimik kasama si Hiso. Narinig ito ni Chairman Choi at sobrang nagalit. Inisip niya na si Hiso ang may kagagawa ng lahat. Kaya agad niyang pinapunta ang sekretarya para hanapin si Hiso. Alam ni Chairman Choi na may brain tumor si Hiso pero pumirma pa rin siya para mag-donate ng atay sa ina ni Jaihon. Dahil dito, naisip ni Chairman Choi na gagawin ni Hiso ang lahat para sa pera. Tinanong niya kung anong gayuma ang ibinigay niya sa anak na hinanap pa ng mga top America professors para sa kanya. Pinabayaan pa niya ang negosyo ng pamilya. Pagkatapos, ipinadala ni Chairman Choi ang resulta ng diagnosis mula sa Amerika kay Hiso. Umaasa siyang iwan niya ang kanyang anak. Dinala ni Hiso ang diagnosis sheet sa kanyang doktor. Talagang hindi maganda ang kalagayan niya. Samantala, nakatayo si Jaihon sa labas ng operating room, naghihintay. Ngayon pala ang araw ng operasyon ng kanyang ina. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang operasyon. Sa wakas ay naligtas na ang ina ni Jaihon. Hindi nagtagal, maaari na siyang maging malusog at normal. Samantala, si Hiso ay labis na nalulungkot. Tiningnan niya ang singsing na bigay ni Jaihon, walang tigil ang kanyang pagluha. Ayaw ni Hiso na mamatay o iwan si Jaihon. Sa oras na ito, nag-text si Jaihon na gusto niyang makipagkita kay Hiso. Sabay nilang dinala si Eun-sung para maglakad-lakad. Agad tinanong ni Hiso ang resulta ng pagsusuri ng doktor mula Amerika. Agad siyang nagsinungaling na maganda raw ang resulta. Kailangan lang daw niyang magpagamot para gumaling. Sinabi ni Jaihon na huwag mag-alala, di niya alam na ni Hiso ang totoo. Nangako sila sa isa't isa na magtitiis at hindi susuko. Nang makita ni Eun-sung silang naghahalikan, tumakbo siya para sumali.
Kinabukasan, aktibong hinanap ni Hiso ang ama ni Jae-hon. Ibinalik niya ang pera ng kontrata na ibinigay niya dati. Nakita iyon ni Chairman Choi at lubhang naghinala, pero agad sinabi ni Hiso na hindi niya ginawa ang operasyon noon dahil natatakot siya na kung mamatay siya, walang mag-aalaga sa kanyang anak. Ang perang ito ay hindi pag-ari ni Hiso. Kung gagamitin niya ang perang ito para palakihin ang anak, lubos siyang mahihiya. Gusto ni Hiso na maging mabuting ina. Gusto niyang ipagmalaki ng anak niya kapag binabanggit siya. Sa unang pagkakataon, iba ang tingin ni Chairman Choi kay Hiso. Ngayong araw, inihayag ni Jae-hon ang peking kasal sa harap ng mga shareholder at opisyal din siyang nagbitiw. Ang aksyong ito ay labis na ikinagalit ni Chairman Choi. Gusto niya sanang si Hiso ang pasanin ang lahat ng sisi. Pero sinira ni Jae-hon ang kanyang kinabukasan para protektahan siya. Pagkatapos umalis ni Jae-hon sa kumpanya, naramdaman niya ang ginhawang hindi pa niya nararanasan. Nang gabi, hindi na makapaghintay pa si Jae-hon. Agad siyang kumuha ng bukwet ng bulaklak para hanapin si Hiso. Dahan-dahang lumapit si Jae-hon sa kanya. Mahigpit na nagyakap ang dalawa. Sa sandaling ito, naramdaman ni Hiso ang kaligayahang hindi pa niya naranasan. Nagsimula ang masayang buhay ng kanilang pamilya. Habang kumakain silang tatlo, hiniling ni Jae-hon na tawagin siyang tatay ni Eun-sung at masunurin niya itong ginawa. Masayang umiti si Jae-hon habang kumakain sila. Samantala, si Chairman Choi ay lubhang nagdurusa. Hindi lang siya abala sa mga gawain sa kumpanya, pagka-uwi niya, nakita pa niya ang kanyang walang kwentang anak, kaya galit niyang pinadala si Jungwoo sa kumpanya sa Amerika. Hindi matiis ng ina ni Jungwoo ang pagkiling ng kanyang asawa, kaya nagpasya siyang pumunta sa Amerika para makasama ang kanyang anak. Sa wakas, sa malaking villa na iyon, nag-iisa na lamang si Chairman Choi. Kasabay nito, lalong lumala ang karamdaman ni Hiso. Dumami ang bilang ng kanyang pagsusuka. Dahil dito, labis na nababalisa si Hiso. Kinabukasan, muling nagpagamot si Hiso, ngunit pinayuhan siya ng doktor na ihinto muna ang treatment dahil masyadong mahina ang kanyang katawan at immune system. Ang side effects ng chemotherapy ay nakakaapekto sa kanyang kalusugan. Kung ipagpapatuloy ni Hiso ang paggamot, maaaring magkaroon ng kabaligtarang epekto. Wala nang ibang mapagpipilian si Hiso, kaya kinailangan niyang ihinto muna ang treatment. Nang malaman ni Ji-hoon ang balitang ito, labis siyang nagalit sa attending doktor ni Hiso. Pagkatapos, nagmakaawa si Ji-hoon sa doktor na iligtas si Hiso, pero nang makita niya itong nakaupo ng tulala sa isang sulok, agad niyang binago ang kanyang mood. Kumilos si Ji-hoon na parang walang nangyari para aliwin siya. Dinala niya si Hiso para kainin ang mga pagkain gusto niya. Iminungkahi ni Ji-hoon na lumipat ng ospital si Hiso, pero tumanggi siya. Nagsinungaling pa siya kay Ji-hoon na may magandang pagbabago raw sabi ng doktor para hindi na siya mag-alala. Narinig niya ito at lalo siyang nadurog ang puso. Kumakain si Hiso habang hindi na mamalayang tumutulo ang kanyang luha. Siguro naawa siya sa sarili niyang kapalaran. Bumili si Ji-hoon ng bagong bahay para sa kanilang maliit na pamilya. Naghanda pa siya ng kwarto ng prinsesa para kay Eun-sung. Labis itong nakaantig kay Hiso. Paulit-ulit na tinatawag ni Eun-sung na tatay si Ji-hoon kaya siya'y namangha. Umaasa si Hiso na tumigil na ang oras sa sandaling yon. Nang gabi, habang pinapanood ang anak na mahimbing na natutulog, sobrang nadudurog ang puso ni Hiso. Natatakot si Hiso na isang araw ay bigla siyang mawawala sa anak at walang papalit sa pag-aalaga kay Eun-sung. Kinabukasan, muling pumunta si Hiso sa bahay ng kanyang biyenan. Masayang kumain ang dalawa ng magkasama. Naawa si Hiso sa kanyang biyenan. Noong malamig na ang taglamig, kailangan pa rin niyang magtayo ng stall para makapagbenta. Nakita ni Okja ang pagod na mukha ni Hiso at labis siyang nag-alala. Agad niyang sinamantala ang pagkakataong ito para sabihin ang katotohanan sa kanyang biyenan. Inamin niya na may tumor siya sa utak. Kung isang araw ay mawala si Hiso sa mundong ito, siya ang mag-aalaga kay Eun-sung. Narinig iyon ni Okja at natigilan siya sa gulat. Kasabay nito, dumating din si Ji-hoon at sinabi sa kanyang ina ang lahat. Umaasa siyang susuportahan sila ni Hiso ng kanyang ina. Ngunit hindi pumayag ang ina ni Ji-hoon dahil walang inang gustong magdusa ang anak. Ang sakit ni Hiso sa hinaharap ay magiging napakahirap. Alam ni Misok na mabait si Hiso pero naawa rin siya sa kanyang anak. Sinabi ni Ji-hoon sa ina na huwag mag-alala, kusang loob niya ang lahat. Wala nang magagawa si Misok kaya iginalang na lang niya ang pasya ng anak. Samantala, papunta si Hiso sa supermarket para bumili ng pagkain. Gusto niyang magluto ng masarap na pagkain para kay Ji-hoon habang hindi pa siya inaatake. Pagka-uwi ni Hiso, agad niyang ipinakita ang kanyang husay sa pagluluto, ngunit biglang sumakit ang kanyang katawan. Sa huli, bumagsak siya sa sakit. Nakita ni Eun-sung ang pangyayari at agad na natakot. Mabuti na lang, dumating agad si So-young para tulungan siya. Naupo si Hiso sa sahig, hindi makatayo. Napaso siya ng mainit na kawali. Umiyak siya ng malakas sa sakit. Nang dumating si Ji-hoon, nakita niya si Eun-sung na umiiyak sa labas. Pagpasok niya, nakita niya si Hiso na walang magawa, nakasandal sa pader. Pinigilan ni Ji-hoon ang sakit sa kanyang puso at dahan-dahang lumapit sa kanya. Nang makita ang paso sa kamay ni Hiso, kumuha siya ng yelo para gamutin ito. Biniro pa ni Ji-hoon si Hiso, tinanong kung masaya ba siya na bumalik ang asawa niya. Ginulo niya ang kusina. Labis na nahiya si Hiso nang makita siya ng kanyang mahal sa ganitong kalagayan. Agad siyang hinila ni Ji-hoon sa kanyang mga bisig at patuloy na inaaliw siya. Pagkatapos, dinala ni So-young, ang matalik na kaibigan ni Hiso, si Eun-sung sa restaurant para bisitahin ang mga pusa. Gusto nilang bigyan ng pribadong espasyo sina Hiso at Ji-hoon.
Pinilit ni Hiso si Ji-hoon na sumang-ayon na pagkatapos niyang lisanin ang mundong ito, dapat siyang bumalik sa kanyang pinanggalingan. Umaasa rin siya na paminsan-minsan ay madalaw niya si Eun-sung. Subalit, ayaw ni Ji-hoon na marinig ang mga salitang iyon. Gusto niyang maging positibo si Hiso at manatili sa kanya magpakailanman. Sinabihan siya ni Ji-hoon na bawiin ang mga salitang sinabi niya. Medyo sumasakit ang ulo ni Hiso kaya nagpunta siya sa kwarto para magpahinga habang sinubukan ni Ji-hoon kainin ang lahat ng niluto ni Hiso. Kumakain siya habang napapaluhan ng nakakalungkot. Samantala, tahimik ding umiiyak si Hiso sa kwarto. Nang magising si Hiso, nakita niya ang hugis puso na iginuhit ni Ji-hoon para sa kanya. Sa oras na yon, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang biyenan. Sinabi sa kanya ni Okja na huwag mag-isip na mamamatay siya dahil kabaliwan yon. Parang hindi niya narinig ang mga naunang sinabi ni Hiso. Labis na nasaktan si Okja nang mawala ang kanyang anak na lalaki. Ngayon, ayaw na niyang mawala pa si Hiso kaya dapat maging malakas si Hiso para mabuhay. Dapat niyang isipin ang kanyang anak para hindi sumuko. Narinig ni Hiso ang mga salitang ito at tila nagkaroon ng karagdagang lakas ng loob. Ipinangako niya sa kanyang biyenan na susubukan niyang magpatuloy sa buhay. Sa labas, narinig din ni Ji-hoon ang pag-uusap ni Hiso at ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kawalang kakayahan na hindi pa niya naranasan kailanman. Si Jae-han ay dating malamig na batang amo pero ngayon ay nagpasya siyang sorpresahin ang lahat. Naghanda si Jae-han ng isang romantikong seremonya ng proposal. Gusto niyang sorpresahin si Hiso. Kasama ang tulong ni Manager Park, naniniwala si Jae-han na tiyak na papayag si Hiso. Ngayon, kumpleto na ang lahat, si Hiso na lang ang kulang. Nag-text si Jae-han kay Hiso, inimbita siya sa bagong bahay para makita ang sofa set na binili niya. Agad pumunta si Hiso pagkatapos makipag-usap sandali sa kanyang matalik na kaibigan. Masaya siyang naglakad papunta sa kanilang bagong bahay, malapit lang. Pero nang makalakad si Hiso ng ilang hakbang, nag-message si Jae-han, nagmamadali siya. Nang malaman niyang paparating na si Hiso, nasasabik at kinakabahan siya. Sa oras na ito, biglang tumigil si Hiso habang naglalakad sa daan. Nahulog din ang telepono sa kanyang kamay. Kasabay nito, ang lobo na itinapon ni Eun-sung ay tumama sa kandila at sumabog. Ang tunog ng pagsabog ng mga lobo ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Parang may naramdamang masama si Jae-han. Naghintay siya ng matagal pero hindi niya nakita ang anino ni Hiso. Nag-aalala si Jae-han na may masamang nangyari sa kanya kaya tumakbo siya para hanapin ito. Ngunit pagkalabas lang ni Jae-han sa pinto, nakatanggap siya ng tawag mula kay So-young. Nang malaman ni Jae-han ang balita, nawala ng malay si Hiso at dinala sa ospital. Nagmadali siyang tumakbo papunta sa ospital at si So-young naman ay nababalisa, hindi mapigilan ang luha. Lumapit ang doktor para sabihin kay Jae-han na namamaga ang tumor sa utak ni Hiso kaya malakas ang presyon dito. Kailangan ni Hiso na maoperahan kaagad para lang maibsan ang naipon na likido sa kanyang utak. Nalaman ni Jae-han na hindi maganda ang kalagayan ni Hiso at kahit habang inooperahan, nanganganib ang buhay niya. Si So-young sa tabi ay sobrang nababalisa habang si Jae-han naman ay natigilan na parang wala sa sarili. Tahimik lang siyang nagdasal sa langit na huwag kunin si Hiso. Tumagal ng ilang oras ang operasyon. Umuwi si So-young para dalhin si Eun-sung sa ospital. Nag-aalala ang lahat habang naghihintay ng resulta. Biglang nagliwanag ang ilaw na nagpapahiwatig na natapos na ang operasyon. Parang may pumipigas sa puso ni Jae-han. Nag-aalala siya na baka mangyari ang pinakamasamang sitwasyon. Mabilis niyang sinabihan si So-young na iuwi muna si Eun-sung. Sa sandaling iyon, lumabas ang doktor mula sa operating room. Iniulat niya na nalagpasan na ni Hiso ang kritikal na yugto. Matapos marinig ang mga salitang ito, napabuntong hininga silang lahat. Yumuko si Jae-han ng mababa bilang pasasalamat sa doktor. Nang makita ni Jae-han si Hiso na walang malay sa kama, sumakit ang kanyang puso. Marahang tumulo ang kanyang luha sa manipis na kamay nito. Mahigpit na hinawakan ni Jae-han ang kamay ng taong mahal niya. Gusto niyang magbigay ng lakas kay Hiso para mabilis gumaling. Nakita ni So-young ito at natuwa para sa kaibigan na nakatagpo ng tunay na nagmamahal. Matapos ang ilang panahon, nagpahinga si Hiso sa ospital. Sa wakas, siya ay pinahintulutang umuwi na. Nagsuot siya ng peluka na inihanda ni So-young para hintayin si Jae-han at pagdating niya sa ospital, agad siyang nakipagkita sa doktor. Pinagbilin niya kay Jae-han na alagaan si Hiso ng mabuti dahil kung lalaki pa ang tumor sa utak, maaaring mawala ng malay si Hiso at maparalisa ang kanyang mga pandama. Masayang dinala ni Jae-han si Hiso pauwi. Pinalamusan ina Director Park at Eun-sung ang bahay para salubungin si Hiso. Ayaw maging pang-abala ng kaibigan kaya hinila niya si Director Park palayo. Nakita ni Hiso kung gaano kadedikado si Jae-han sa paghahanda para sa kanya. Naantig at masaya siya. Sana'y tumigil ang oras sa sandaling iyon. Matapos makatulog si Eun-sung, nagkaroon din ng pribadong oras ang dalawa. Bigla na lang sinabi ni Jae-han na aalis siya. Narinig ito ni Hiso at nadismaya pero biglang lumitaw si Jae-han sa likuran at binuhat siya. Kinaumagahan, lumabas sina Jae-han at Eun-sung para mag-ehersisyo habang naghahanda si Hiso ng almusal sa bahay. Marahil ito ang pinakamasaya at mapayapang sandali ng kanilang pamilya. Ngunit biglang naramdaman ni Hiso na lumabo ang lahat sa kanyang paningin. Alam niyang pumasok na siya sa yugto kung saan lumilitaw ang bagong sintomas. Naghintay hanggang bumalik sina Jae-han at Eun-sung, kumilos si Hiso na parang walang nangyari para hindi mag-alala si Jae-han. Masayang tinikman ng pamilya ang almusal na inihanda ni Hiso. Ngayong araw, bumalik si Hiso sa restaurant para makisaya sa mga kasamahan. Maagang gumising siya para mag-ayos ng maganda.
Marahan siyang niyakap ni Jaehyun mula sa likuran. Napakasaya ng sandaling ito. Ngunit pagdating lang ni Hiso sa harap ng restaurant, bigla siyang nahilo. Sinabi ni Hiso kay Jaehyun na hawakan ang kanyang kamay. Nag-aalalang tumingin si Jaehyun kay Hiso. Sa loob ng restaurant, masayang nagdiriwang ang lahat. Nagbigayan ng matamis na halik sina Jaehyun at Hiso, ngunit pagkatapos, halos himatayin si Hiso. Mabilis siyang niyakap nito para maibsan ang sakit. Sa oras na yon, naramdaman ng lahat na maalat ang sabaw pero wala namang nalasahan si Hiso. Kaya patuloy siyang naglalagay ng asin sa kanyang sabaw pero wala pa ring lasa. Ang chef, nakakita nito, nakaramdam ng kakaiba. Tinikman niya ang sabaw ni Hiso at natagpuan itong sobrang maalat. Nagbiro pa siya, tinanong kung sinadya ba ni Hiso na asarin siya. Mukhang naiintindihan ni Jaehyun ang lahat. Lihim niyang pinalitan ang kanyang mangkok ng sopas para kay Hiso. Tinikman ni So Young ang sopas at sinabi na talagang matabang ang luto ni Hiso. Napansin din ni Hiso na may kakaiba. Sinawsaw niya ang kanyang daliri sa asin na nakalat sa mesa at saka ito inilagay sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang nawala na ang kanyang panlasa. Si Hiso ay isang chef sa puso kaya napakahirap para sa kanya tanggapin ito. Kahit na sobrang nalulungkot si Jaehyun, tanging mga mata niya lang ang makakaaliw kay Hiso. Napansin ng chef na kakaiba si Hiso ngayon kaya tinanong kung buntis siya. Sa huli, nagtaas silang lahat ng baso para sa sanggol pero ang totoo, hindi lang hindi mabubuntis si Hiso, may tumor pa siya sa utak. Ngayong araw, matapos lumabas ang ina ni Jaehyun, lihim niyang pinagmasdan si Hiso mula sa malayo. Hinanap niya si Jaehyun para bigyan ng pulang sobre. Ito raw ay regalo sa kasal para sa kanila ni Hiso. Noong una, balak ni Misuk na makipagkita kay Hiso para bumati, pero natatakot siya na malulungkot si Hiso kapag nakita siya. Tuwang-tuwa si Jaehyun nang makatanggap ng basbas mula sa kanyang ina. Nagpasya rin si Misuk na umalis dito. Babalik siya sa kanyang bayan para tumira kasama ang kanyang kapatid. Samantala, nagdodrawing si Na Yunsung at ang kanyang nanay. Gusto niyang tulungan siya ni nanay sa pagguhit ng korona, pero si Hiso na hawak ang lapis ay patuloy na nanginginig. Nadismaya siya sa sarili at lumabas para maibsan ang stress, ngunit nakita ni Hiso ang biyenan na may dalang mga bagay para bisitahin siya. Maraming pagkain ang dala ni Okja. Nagdala pa siya ng merienda para kay Yunsung. Hinawakan ni Okja ang kamay ng kanyang manugang at sinabi na mula noon ay ituring na sana siya bilang tunay na ina. Labis na naantig si Hiso nang marinig iyon. Inamin ni Okja na matagal niyang pinagsisihan ang masama niyang pagtrato noon kay Hiso at ngayon ay nais na niyang bumawi. Nang gabing iyon, kinausap ni Hiso ang kanyang anak at ipinaliwanag na sa hinaharap ay kailangan maging matatag si Yunsung. Sinabi niyang kahit dumating ang panahong wala na siya sa tabi nito, dapat ay magpatuloy pa rin itong mabuhay ng masaya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang naging malabo ang imahe ni Yunsung sa paningin ni Hiso. Sa kabila nito, emosyonal niyang ipinahayag na kahit hindi na siya makakita, malinaw pa rin niyang nakikita ang kanyang anak sa puso niya dahil sa labis niyang pagmamahal. Akala lang ni Yunsung na hindi maganda ang paningin ni Mommy. Kailangan lang daw magsuot ng salamin si Mommy. Masunuri na pinunasan ni Yunsung ang luha ni Mommy. Nakita ni Hiso ang inosensya ng anak at labis siyang nadurog ang puso. Iniisip niya kung bakit napakalupit ng tadhana sa kanya. Sa labas, maingat na naglalagay si Jaehyun ng mga handrail para kay Hiso. Pinatugtog niya ang paboritong musika nito. Nagyakap silang dalawa at dahan-dahang sumayaw. Ngunit hindi napigilan ni Jaehyun ang kanyang luha at bumuhos ito. Gusto ni Hiso na hawakan ang kanyang mukha. Natatakot siya na baka makalimutan niya ito kapag nawala na ang paningin. Kahit sinubukan ni Jaehyun maging matatag, walang hindi humihina kapag malapit nang mawala ang pinakamamahal. Dahan-dahang tumingkayad si Hiso at hinalikan ang noo ni Jaehyun. Hindi niya nakalimutang pasalamatan siya sa lahat ng ginawa niya para sa kanya. Nagkatinginan ang dalawa ng may pagmamahal. Punong-puno ng pagsisisi at pagmamahal ang kanilang mga mata. Kinaumagahan, maaga nang nagising si Hiso upang magluto at matapos iyon ay magkasama silang tatlo na nagtungo sa zoo. Doon, sabay-sabay nilang pinanood ang isang cute na panda, tinatamasa ang mga payak, ngunit mahalagang sandaling para lamang sa kanila. Hindi alam ni Jaehyun kung gaano pa kahaba ang panahong ibibigay sa taong mahal niya, kung taon, buwan, o baka bukas na ang huli. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay, wala siyang pinagsisisihan. Sa natitirang oras, iisa lamang ang nais niya, ang mahalin si Hiso, at ipagpatuloy ang pagmamahal na iyon hanggang sa pinakahuling sandali ng kanyang buhay. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.